Kabanata 571. Kuya Jang, napagkamalan mo ba siyang iba? Paano nalaman ng tiyuhin ko itong tauunan? Nahirapang paniwalaan si Toby. Pak! Si Atom ay direktang sinampal si Toby. Bastos. Espesyal na inimbitahan ni Mr. Argel si Mr. Sheng. Anong karapatan mong bastyusan siya? Humingi ng tawad dali. Nanginig ang buong katawan ni Toby, at pinagsisihan niya ito. Hindi niya akalain na itong ordinaryong lalaki na nasa harapan niya, na kahit nakasuot ng maruruming damit, ay talagang isang pinarangalan na panauhin ng kanyang tiyuhin. Bagamat hindi siya natutuwa na masampal sa publiko, alam niyang sikat na tao si Atom sa paligid ni Charles. Ang kanyang mga salita ay mga salita ni Charles. Si Toby ay hindi nang ahas na sumaway. Mr. Argel, pasensya na. Ibinaba ni Toby ang kanyang ulo kay Lito. Haha, hindi mo ba tinulungan ang young Master Chi na iyon na baliin ang binti ko ngayon lang? Ngumisi si Lito at hindi niya intensyon na pakawalan siya ng ganoon kadali. Pinandilatan ni Atom si Toby at galit na sinabi, Mr. Argel, nagsasabi ka ba ng totoo? Kuya Jang, huwag mo akong sisihin. Si young Master Chi ay isang pinarangalan na panauhin ng hotel. Ako. Nag-alinlangan si Toby na magpaliwanag. Sa kalagitnaan ng kanyang pagpapaliwanag, sinipa siya ni Atom. Ang walang isip mo. Gaano man kakilala ang panauhin, paano siya magiging katanji tangi gaya ng bisitang inimbitahan ni Mr. Sheng. Tinuro ni Atom si Toby at pinagalitan. Si Toby ay malapit nang umiyak. Alam niya na hanggat hindi nagsasalita si Lito, tiyak na masisira ni Atom ang kanyang mga binti. Mr. Argel, kasalanan ko ang pagiging bulag ko. Nagkamali ako. Sinampal ko ang sarili kong mukha. Patawarin mo ako. Si Toby ay yumuko at humingi ng tawad, umuungol ng malungkot. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay. Sige, tumayo ka na. Ang lalaking ito ay pamangkin ni Charles, kaya hindi siya pahihirapan ni Lito. Pero, nakangiti siyang tumingin kay Binfan. Ang mukha ni Binfan ay pangit na, ngunit ang ngiti ni Lito ay nagpanginag sa kanya. Anong ginagawa mo? Binabalaan kita, sinusuportahan ako ng Chin family. Kahit si Charles ay hindi maglalakas loob na gumawa ng kahit ano sa akin. Direktang lumipat si Binfan sa kanyang pamilya. Maging ang ekspresyon ni Atom ay bahagyang nagbago nang marinig niya ito. Bumulong siya sa tenga ni Lito, Mr. Argel, tama siya. May kapangyarihan ang pamilya Chin sa kabisera. Mas mabuting huwag mo silang guluhin. Oh, yung Chin family. Bahagyang ngumiti si Lito. Tama, ang Chin family. Ito ang aking, Binfan Chin, na umaasa. Naisip ni Binfan na natatakot si Lito, kaya bigla siyang naging mayabang. Anong karapatan ng isang country bumpkin na magpalabas sa harap ng isang mayaman at makapangyarihang maharlikang tulad niya? Tumango ang lahat. Tama yan. Sa kabisera, hanggat binanggit ang pagkakakilanlan ng pamilya Chin, maaari silang maging dominanti. Bagamat ang batang ito ay may ilang mga kasanayan, ito ay nakakalungkot na ang kanyang background ay masyadong mahina. Maaari lamang siyang matabyunan ng kapangyarihan ng pamilya Chin. Tulad ng iniisip ng lahat na si Lito ay matatalo. Ang mga sumunod na segundo ay tila sinampal ng malakas sa mukha ng karamihan. Pak! Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay at sinampal sa mukha si Binfan. Sino sa tingin ng Chin family sila? Para sa akin, wala sila. Ang mga sulok ng labi ni Lito ay nakakunot ng walang pakialam. Natigilan ang lahat. Tumingin sila kay Lito na parabang nakatingin siya sa isang baliw. Napahamak ang taong ito. Batay sa kanyang mga salita, kahit na protektahan siya ni Charles, malubha siyang masasaktan kahit na hindi siya mamatay. Okay, wait and see. Galit na sigaw ni Binfan, tinakpan ang kanyang tiyan, at nadapa. Itigil mo. Biglang ibinuka ni Lito ang kanyang bibig at malamig na tumingin kay Binfan. Sinampal mo lang naman ang kaibigan ko diba? Tumingin siya kay Shane at sinabing, go and give him a slap. Naikuyom ni Binfan ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Anak, huwag kang masyadong lumayo. Natakot na si Shan at mabilis na sinabi, kalimutan mo na. Paano masampal ang mukha ng isang lalaki ng basta-basta? Paano na ito? Bayaran mo siya ng 100,000. I'll let you go today. Tumayo si Lito sa harap ni Binfan. Labis na kinasusuklaman siya ni Binfan, ngunit alam niyang hindi siya kalaban ni Lito, kaya kinuha niya ang kanyang pitaka at itinapon ang isang tseke na 100,000. Maaari kang umalis ngayon. Ibinaba ni Lito ang kanyang mga labi. Nang umalis si Binfan na malungkot, ang iba ay sunod-sunod ding umalis, at sinadya nilang lumayo kay Lito. Natatakot ako na ang taong ito ay malapit ng maging bangkay. Tama.
No offense sa pamilya Chin, ayaw niya talagang mabuhay. Napakabata pa at ignorante. Ang mga ingay ay unti-unting nawala. Inabot ni Lito ang tseke kay Shane, tinapik siya sa balikat, at umalis kasama si Atom. Mr. Argel, with all due respect, ang pamilya Chin ay palaging naghihiganti. Kung sasaktan mo sila, natatakot akong malagay ka sa gulo. Saglit na nag-alinlangan si Atom at sinabi. Nagkibit balikat si Lito, mukhang walang pakialam. Ang pamilyang Chin lang. Walang dapat ikatakot. Nang makita siyang ganito, umiling si Atom at wala nang sinabi pa. Kung tutuusin, binata pa siya. Hindi niya alam kung gaano kahirap ang pera at kapangyarihan. Kung talagang gustong saktan ka ng pamilya Chin, kahit si Mr. Sheng ay hindi ka mapoprotektahan. Sa oras na iyon, kailangan mong pagbayaran ang iyong kayabangan. Huli na para pagsisihan ito. Tila hindi kahanga-hanga ang binata gaya ng sinabi ni Mr. Sheng. Pagkasabi noon, hindi na nagsalita pa si Atom, ngunit ang kanyang paggalang kay Lito ay nawala ng husto. Pagdating nila sa Emperor Hall, itinulak ni Lito ang pinto at pumasok, tanging 3 tao ang nakaupo sa loob. Bukod kina Charles Sheng at Leslie Sheng, may isang lalaking nasa katanghaliang gulang na mukhang amo. Nandito si Lito. Umupo ka. Masiglang sabi ni Charles. Sinulyapan ni Lito ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at alam niyang hindi siya tinatrato ni Charles para lang magpasalamat sa kanya. Tumanggaw si Lito at umupo sa kanyang upuan. Leslie, ano pa ang hinihintay mo? Bilasan mo at lagyan mo ng alak si Lito. Pinandilatan ni Charles ang kanyang anak na babae. Bakit ko siya buhusan ng alak? Hindi ako waiter. Ungol ni Leslie. If you dare to talk back, pipigilan ko ang baon mo bukas. Saway ni Charles. Napuno ng galit ang mukha ni Leslie, ngunit alang-alang sa baon, tumayo pa rin siya at nagbuhos ng alak para kay Lito. This little girl has been spoiled by me. Don't mind it. Ngumiti si Charles kay Lito. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay. Nang magsasalita na sana siya, umupo si Leslie sa tabi niya at tinadyakan ng husto ang paa niya. Nakasuot siya ng mataas na takong at halos mabali ang mga daliri ni Lito. Ngumisi si Lito. Hehe bastos ka, gusto mo akong awayin. Iniunat niya ang kanyang kamay at idiniin ito sa hita ni Leslie. Si Leslie ay nakasuot ng maong na shorts, nakitang-kita ang kanyang puti nyebe, sexy, at mahahabang binti. Halos mapasigaw siya. Sa unang pagkakataon sa kanyang 18 taon ng buhay, isang lalaki ang nang-ahas na samantalahin siya. At sa harap ng kanyang ama, si Charles Sheng. Bastos, dead meat ka. Si Leslie ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pinagalitan. Tinikom ni Lito ang kanyang mga labi at tinapik ang kanyang daliri sa acupuncture point sa panloob na bahagi ng kanyang hita. Nakaramdam lang ng pananakit si Leslie at wala na siyang lakas. Nadulas ang bote ng alak sa kamay niya, natapon ang red wine sa mesa, at marami ang nahulog kay Lito. Nang makitang nawala na ng loob ang kanyang anak, hinampes ni Charles ang mesa at galit na sinabi, bastos, lalo kang nagiging bastos. Simula bukas, puputulan na ang lahat ng baon. Puno ng mga hinaing ang mukha ni Leslie. Hindi, itong lalaking ito ang may kagagawan nito. How dare you? Lalo kang nagiging unreasonable. Humingi ka na ng tawad kay Lito. Galit na umungol si Charles. Nadama ni Leslie ang labis na pagkakamali kaya namumula ang kanyang mga mata. Nais niyang mabigyan agad ng malakas na palo si Lito, ngunit ang kanyang katawan ay napakahina na hindi man lang niya maitaas ang kanyang kamay. I'm sorry. Kailangan niyang humingi ng tawad. Tinapik ni Lito ang kanyang balikat at ngumiti. It doesn't matter. I won't lower myself to the level of a girl. Ikaw. Galit na galit si Leslie kaya namula ang kanyang magandang mukha. Gayunpaman, dahil sa presensya ng kanyang ama, hindi siya nawala ng galit. Sa wakas ay nasaksihan na niya ang walang modo na kakayahan ng lalaki. Maghintay at tingnan. Kung hindi kita hahayaang lumuhad at humingi ng awa, hindi Sheng ang apelyido ko. Masaya silang kumain at nagkwentuhan. Alam ni Lito na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ang pinakamalaking kumpanya ng entertainment sa kabisera, ang boss ng Stars Entertainment. Ang kanyang pangalan ay Damian Dai, at tinawag din siyang Direktor Dai. Pagkatapos ng 3 ikot ng alak, sa wakas ay ibinukan ni Charles ang kanyang bibig at sinabi, Lito, sa pagkakataong ito, gusto kong magpasalamat sa iyo at humingi ng pabor. Oh, please tell me. Bumulusok ang mga sulok ng bibig ni Lito. Matagal na siyang handa sa pag-iisip. Sinabi ni Charles, maraming taon nang kasal si Brother Dai, ngunit wala siyang anak. Walang nakakaalam kung gaano karaming ospital siya nagpatingin, ngunit wala siyang problema sa lalaki o babae. Nag-aalala siya sa kanyang pamilya. May ideya ka ba?
Sumulyap si Lito kay Damian nang walang pakialam at tumango. May paraan ako, pero hindi comfortable ngayon. Nang marinig ito, mukhang masaya si Charles. Madali lang iyan. Pwede ka na magpa-appointment bukas. Pupunta ka sa bahay ni Kuya Dai. Sa kabilang panig, si Demain ay hindi gaanong masaya. Sinulyapan niya si Lito na may paghamak sa kanyang mga mata. Gaano man kagaling si Charles nang ipagmalaki niya ang binatang ito, hindi siya naniniwala na ang isang binata na wala pang 20 taong gulang ay magiging isang milagrong doktor. Halatang sinungaling siya. Gayunpaman, wala siyang sasabihin para kay Charles. Salamat, Dr. Argel. Si Damian ay nasa mundo ng negosyo sa buong taon, kaya siya ay nagsalita at gumawa ng mga bagay ng maingat. Nag-appointment silang dalawa para sa oras at lugar. Maya-maya pa ay natapos na sila sa pagkain. Magpapadala sana si Charles ng driver para ibalik si Lito, ngunit tinanggihan siya ni Lito, kaya nagplano siyang maglakad-lakad. Pagdating nila sa hall sa unang palapag, hinarang siya ni Shane. Lito, paano mo nakilala ang isang big shot na tulad ni Mr. Sheng? Nagtataka niyang tanong. Casual na ipinaliwanag ni Lito, pinagaling ko ang kanyang sakit. I see. Oh, by the way, I remember. Hindi mo ba kinilala na master mo ang nakayapak na doktor sa bundok? Biglang may napagtanto si Shane. Ngumiti si Lito at hindi na nagsalita pa. Ang kanyang amo ay parang isang walang kamatayan, ngunit ang mga taga-nayon sa paanan ng bundok ay itinuturing siyang isang walang sapi na doktor. Tinawag pa siya ng ilan na matandang pulubi. Ang grupong ito ng mga tao ay bulag lamang. Lito, iwan mo sa akin ang iyong contact information. Lahat tayo ay nasa kabisera, para mapangalagaan natin ang isa't isa sa hinaharap. Ang mga salita ni Shane ay naputol ang pag-iisip ni Lito. Si Lito ay natural na hindi tumanggi at direktang ibinigay sa kanya ang kanyang numero ng telepono. Kung may mangyari, kontakin mo ako. Tutulungan kita. Tinapik ni Lito si Shane sa balikat at humakbang palayo. Tumingin si Shane sa likod ni Lito na may pagkalito. Sa ilang kadahilanan, naramdaman niyang ang kasalukuyang Lito ay hindi na katulad ng dati. Ngunit hindi niya masabi kung ano ang kakaiba. Nang matauhan siya ay dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone at binuksan ang isang app. Mabilis na binuksan ni Shane ang mga tao at tuwang-tuwang sinabi, kilala mo ba kung sino ang nakilala ko? Nagtanong si Joseph, sino ito? Nasa iisang nayon ba natin? Agad na sinabi ni Shane, Lito Argel. Talagang nakakagulat. Sa ilang sandali, mahigit 100 tao sa grupo ang agad na naging aktibo. Buhay pa ba iyon? Tama. Anong silbi ng invalid na pamumuhay na yan? Medyo nalungkot si Shane. Don't talk nonsense. Siya ay okay na. At isang doctor now. Napagaling niya ay big shots disease. Niyaya siyang mag-dinner. Kabanata 572. Shane, walang isip lang ang maniniwala. Malamang ang yabang na iyon. Agad na napangiti si Joseph. Sa sandaling ito, isang lalaking nagngangalang Marson ang biglang nagsabi, si Lito, dahil napakahusay niya, magsama-sama tayo sa ibang araw. Wow! Kuya Mar? Bakit ang bakante mo? Hindi ka ba abala sa iyong kumpanya? Agad na sinabi ni Joseph na may papuri. Bilang mga kababayan, si Marson ang pinakamagaling sa mga taong ito. Nagbukas siya ng 2 pamilya sa kabisera upang magsaka at kumita ng malaking pera. Tinawag siyang kapatid na Mar ng mga tao sa parehong nayon. I'm not busy. I'll have dinner with few bosses tonight. Ang sarap ng alak noong 1982 pa lang. Si Mar ay tila nagpapakita ng hindi sinasadya. Agad namang sumunod sa kanya ang isang grupo ng mga tao at nagsimulang magkagulo. Kuya Mar, ang galing mo. Nakainom ka na ng alak mula 1982. Si Kuya Mar talaga ang pinaka-promising sa ating nayon. Ang vanity ni Mar ay lubos na nasiyahan sa papuri, at agad siyang nagpadala ng 1,000 na bundle. Mayaman si Kuya Mar. Salamat, Kuya Mar. Isa pang round ng pagsuyo. Paglabas ni Lito sa hotel, isang pink na sasakyan ang nakaparada sa hindi kalayuan sa kanya. Ang taong nakaupo sa driver's seat ay walang iba kundi si Leslie. Kausap niya ang kanyang pinsan, si Gina. That guy actually dared to take advantage of me and made me lost my pocket money. Hinding-hindi ko siya bibitawan. Napaungol si Leslie sa galit. Nagulat na sabi ni Gina, hindi naman. Mukha siyang seryoso. Hindi ko inaasahan na napakadumi niya. Oo naman. Kung hindi lang dahil sa tatay ko, mas kasuklam-suklam pa ang ginawa niya. Ngumuso si Leslie. I knew it. Siguradong pinagnanasaan niya ang kagandahan ko. Tama. Pinsan, ang ganda-ganda mo. Hindi ka taka-taka na may masamang intensyon ang lalaki.
Pero paano mo siya ipaghihiganti? Siguradong hindi ka makakapareha sa laban niya. Nalilitong tanong ni Gina. Inilibot ni Leslie ang kanyang mga mata at nagpakita ng isang nakakalokong ngiti. May sarili akong paraan. Binuksan niya ang pinto ng kotse at dumiretso kay Lito. Hoy, samahan mo ako sa isang lugar. Sinulyapan siya ni Lito nang walang pakialam at naglabas ng dalawang salita, hindi ako sasama. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Leslie. Ano ang pinagkukunwari ng lalaking ito? Hindi ba't sinubukan niyang samantalahin siya? Tinapik ni Leslie ang kanyang dibdib at sadyang lumapit sa kanya. Napakurap siya ng malabo. I'll take you to a good place. Stay with me. Tumaas ang isang kilay ni Lito. Alam niyang may lihim na motibo ang babaeng ito. Bigla siyang naging interesado at gustong makita kung paano ito gagantay sa kanya. Okay. Tumango siya. Ngumuso si Leslie sa kanyang puso. Siya ay talagang isang bastos. Makikita ko kung gaano kamalas mamaya. Sumakay si Lito sa kotse ni Leslie. Maya-maya, huminto ang sasakyan sa entrance ng isang bar na nagliliyab sa pula at berdeng ilaw. Bumaba si Leslie sa kotse at tumawag sa telepono habang naglalakad sa loob. Hoy, nandito ba kayong lahat? Number 18 iyon, di ba? Pagkatapos noon, pumasok siya sa bar kasama si Lito. Natagpuan nila ang number 18 at natagpuan ang 7 o 8 tao na nakaupo doon. Lahat sila ay mga kabataang lalaki at babae, mukhang mga estudyanteng wala pang 20 taong gulang. Sinadya ni Leslie na hinawakan ang braso ni Lito at sinabi sa kanya, hayaan mo akong ipakilala sa iyo. Lahat ito ay mga kaklase ko sa kolehiyo. Nang makita ang eksenang ito, nagbago ang lahat ng mukha ng mga estudyante. Si Leslie ay isang mapagmataas na anak na babae ng langit. Hindi lang siya galing sa magandang pamilya, napakaganda rin niya. Pinakamaganda rin ang kanyang mga grado sa buong paaralan. Isa siya sa 4 na campus belle na pinili ng lahat. Ang batang tumutugi sa kanya ay maaaring umikot sa buong unibersidad ng 2 beses, ngunit hindi man lang siya nag-abala na lumingon sa kanya. Ang lahat ay labis na nag-uusisa tungkol sa kung anong uri ng natatanging tao ang maaaring lupigin ang pinapabore na anak na babae ng Diyos. Leslie, sino siya? Si Frank, na may magandang relasyon kay Leslie, ay nagtatakang tanong. Si Leslie ay sadyang naglagay ng nahihiyang ekspresyon at tinukso, hindi mo ba nakikita iyon? Sa sandaling sinabi niya ito, naintindihan agad ng lahat. Gayunpaman, pagkatapos sukatin si Lito, ang pagtataka sa mukha ng lahat ay unti-unting napalitan ng paghamak. Nakasuot siya ng dilaw na t-shirt, isang pares ng leather jeans, at isang pares ng canvas na sapatos. Ang presyo ay tinatayang mas mababa sa 500. Hindi ba't ang lalaking ito ay nakasuot ng napakarumi? Napalingon ang lahat sa isa sa mga lalaking nakasuot ng Yeti shirt. Ang kanyang pangalan ay Teodoro Shu, ang kilalang kahalili ng electronic system ng Shu Group. Isa rin siya sa mga panatikong humahabol kay Leslie. At that time, Teodoro should have gone abroad to study, but he stayed in country for Leslie's sake. Minsan na siyang nanumpa sa publiko na hindi siya karapat-dapat na maging lalaki kung hindi niya hahabulin si Leslie. At ngayon, si Leslie ay kumikilos ng malapit sa isang lalaking nakadamit na parang taunan. Ito ay walang alinlangan na isang sampal sa mukha ni Teodoro. Sa sandaling ito, ang mukha ni Teodoro ay namumula sa galit na para bang siya ay binugbog, at ang galit sa kanyang mga mata ay tila sinusunog si Lito hanggang sa mamatay. Nagtawanan ang lahat. Magkakaroon ng magandang palabas. Little brother, anong pangalan mo? Nakangiting tanong ni Frank, na masayahin. Bagamat nakasuot ng ordinaryong damit si Lito, ang lalaking nagustuhan ni Leslie ay hindi dapat magmula sa mahirap na pamilya. Ang mga estudyanteng ito ay pawang mayayaman. Sila ay naiimpluwensyahan mula noong sila ay bata pa at magaling makipagkaibigan sa mga bagong maharlika. Ito ay isang paraan upang mapalawak ang kanilang mga kontak. Sa pag-iisip nito, naging magalang ang lahat kay Lito. Sinulyapan ni Lito ang mga batang estudyanteng ito, lalo na si Teodoro, na ang mukha ay malungkot. Mayroon siyang magaspang na ideya sa motibo ni Leslie. Nagkunwari lang siyang intimate sa kanya, nagalit sa mayamang ikalawang henerasyon, at tinuruan ang sarili ng leksyon sa tulong ng mayamang ikalawang henerasyon. Kailangang sabihin na ang babaeng ito ay talagang tuso. Okay, dahil gusto mong maglaro, makipaglaro ako sa iyo. Sa pag-iisip nito, ngumiti si Lito at nagsabi, Lito Argel ang pangalan ko. Matapang ako at magaling makipaglaban. Mayroong maraming purong tunay na chi sa kanyang katawan, at nakaranas siya ng hindi mabilang na mga labanan sa buhay at kamatayan. May kahangahangang espiritu ng kabayanihan sa pagitan ng kanyang mga kilay. Bagamat halos kasing edad niya ang mga estudyanteng ito, mas kalmado ang kanyang ugali.
Ang kanyang casual na ngiti ngayon lang ay naging sanhi ng pagtibok ng puso ng marami sa mga babae. Baka sa gulat ang mga ekspresyon nila. Leslie, I have to say na medyo gwapo ang boyfriend mo. He looks so manly. Oo, Leslie, napakasaya mo. Maraming babae ang nagpakita ng mahiyaing ekspresyon at komendat kay Lito. Malamig na umungol si Leslie sa kanyang puso. Abay gwapong lalaki. Isa lang siyang hamak na lalaki. Gayunpaman, nagpanggap pa rin siyang napaka-sweet at hinawakan ang kamay ni Lito. Sumandal ito sa kanya at nakangiting sinabing, haha, oo naman. Lumapit si Lito sa kanyang tainga at sinabing may mahinang ngiti, ang galing mong umarte. Bakit hindi ka maging artista? Hindi ka karapat-dapat sa iyong mga talento. Nawala ang ngiti ni Leslie. Nakita niya talaga siya. Humph! Ito ang resulta ng pagkakasala mo sa akin. Ngumuso si Leslie at sumulyap kay Teodoro. Siguradong kakainin na ng mukha ng lalaking iyon ang mga tao. The end. Bakit pakiramdam ko sobrang saya? Tumawa si Lito at inabot niya ang kanyang braso sa baywang ni Leslie. Kinailangang aminin ni Lito na ang kanyang slim waist ay nakakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa. Hindi maiwasang uminit ang palad niya. Ah! Naramdaman ang init ng kanyang palad, naramdaman ni Leslie na parang nagulat siya sa kuryente at halos mawala ng balanse. Baby, you like me so much? Throwing yourself into my arms in front of so many people. Tiningnan ni Lito ang namumula na si Leslie at nginitian siya. Kawawang tao ka. Naramdaman ni Leslie na ang kamay ng baboy sa kanyang baywang ay tila labis na nainsulto. Gayunpaman, alang-alang sa pag-arte, hindi niya maitulak si Lito palayo, kaya kinailangan niyang lunukan ang kanyang galit at hayaan ang kamay ng maruming baboy na samantalahin siya. Sa mata ng ibang tao, malapit ang bulong nila sa isa't isa. Pang! Nadurog ang baso ng alak sa kamay ni Teodoro. Ngumisi siya, humakbang pasulong, at sinabi kay Lito, saang pamilya ka galing? Direktang sumagot si Lito, ang pamilyang Argel. Sumimangot si Teodoro. Ang pamilya Argel. Sa kabisera ng lungsod, ang pamilya Shu ay maaari ding ituring na isang mayaman at makapangyarihang pamilya. Halos narinig na ni Teodoro ang halos lahat ng mga pamilyang may mataas na uri at ang nakababatang henerasyon ng pamilya. Maaaring ang pamilyang Argel sa kanluran ng kabisera. Hinawakan ni Teodoro ang kanyang baba, at isang bakas ng kagalakan ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang pamilyang Argel sa kanluran ng kabisera ay hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa pamilya Shu, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Anak, ako ang kapalit ng electronic system ng Shu Group. Binabalaan kita, si Leslie ang babaeng gusto ko. Lumayo ka sa kanya. Agad na sumigaw si Teodoro ng malakas. Malaki ang tiwala niya na hanggat naririnig niya ang tungkol sa kanyang pamilya, matatakot si Lito sa kanyang katinoan. Gayunpaman, hinukay ni Lito ang kanyang mga tainga at nagkunwaring nalilito. Anong nangyayari? May aso bang tumatahol kanina? Pagkasabi niya noon ay biglang nagbago ang mukha ng lahat. Baliw ang lalaking ito. Naglakas loob siyang pag-alitan si Teodoro. How dare you call me a dog? You're so bold. You're doomed. Si Teodoro, na hindi pa nabuli ng ganito, ay direktang pumulot ng bote ng beer at ibinato ito sa ulo ni Lito. Bulalas ng mga tao, at mabilis na tinakpan ng ilang mahiyain ang kanilang mga mata. Ay hindi. Nagulat din si Leslie. Hindi niya inasahan na si Teodoro ay sobrang irritable. Ano ang dapat niyang gawin kung talagang pinatay o naging walang isip si Lito? Gayunpaman, nanatiling kalmado si Lito. Nang makitang nahulog ang bote ng alak, tumabi siya ng isang hakbang at madaling naiwasan ito. Si Leslie ay malapit ng makahinga ng maluwag. Pang! Oh my God, who dares to hit me? May sumigaw mula sa gilid. Isang kalbong lalaki ang tumayo, tinakpan ang dagwang ulo, at tumalikod na may malungkot na mukha. Nang tumingin ang lahat, namutla ang kanilang mga mukha. Ang malakas na lalaki ay natatakpan ng mga tato at nakasuot ng isang simbolikong malaking gintong kadena sa kanyang leeg. Mukha siyang mabangis, at halatang kapatid siya ng underworld. Ang mga mata ng lahat ay nahulog kay Teodoro. Lumapit ang isang boss ng gang, na sinundan ng isang grupo ng mabangis na miyembro ng gang. Anak, natapon mo ba ang bote ng alak? Sa sandaling ibuka ng kuya ang kanyang bibig, ang kanyang laway ay lumipad kung saan-saan at ang kanyang momentum ay kamangha-mangha. Sa sobrang takot ni Teodoro ay nanginig siya. Ayaw niyang mawala ng mukha sa harap ni Leslie, kaya pinilit niyang kumalma at sinabing, hindi ko sinasadya. Babayaran kita. Maaari mong sabihin sa akin kung magkano ang gusto mo. You, boy, ikaw ba ay isang rich second generation?
Tinitigan ng kuya si Teodoro, hinawakan ang kanyang palso, tinanggal ang lava watch sa kanyang kamay, at inilagay ito sa kanyang kamay. Nagbago ang mukha ni Teodoro. Hindi, ito ang regalo ng aking lolo sa kaarawan. Sa teritoryo ko, paano mo nasasabing hindi? Nanlaki ang mga mata ng kuya at itinaas niya ang kanyang paa para sipin ang tiyan ni Teodoro. Si Teodoro ay nasa mga lugar ng libangan sa buong taon. Nanghina ang kanyang katawan, kaya siya ay sinipa. Nang makita ito, lahat ng babaeng estudyante ay natakot kaya napaiyak sila. Kuya, ang daming magagandang babae. Nang makita ng kanyang mga kampan ang grupo ng mga babaeng estudyante ay nagliwanag ang kanilang mga mata. The big brother glanced over and his gaze fell on Leslie. Agad na umagos ang laway niya pababa. Napatingin ang purong college student sa kanyang slim waist at isang pares ng puting leg sa ilalim ng kanyang maong shorts. Siya ay isang bihirang superior. Kabanata 573. Beauty, samahan mo akong uminom ngayong gabi. Nagpakita ng ngipin ang nakatatandang kapatid na may tato at naglakad patungo kay Leslie. Sa sobrang takot ni Leslie ay umatras siya. Kung tutuusin, estudyante pa lang siya at hindi pa nakipag-ugnayan sa mga ganoong tao. Sa oras na ito, nang maramdaman niya ang masamang espiritu sa buong katawan nito, hindi niya maiwasang manginig. And girls like you, don't go. Stay and play with US. Sumunod naman ang iba. Takot na takot ang mga babaeng iyon na malapit na silang umiyak. Alam na alam nila na kung mananatili sila, masisira ang kanilang pagiging inosente. Ano ang dapat nating gawin? Napatingin sila sa lalaking estudyante sa tabi nila. Naghanda ang mga lalaki at humakbang pasulong. Huwag mo silang hawakan. Sa sumunod na segundo, ilang lalaki ang lumapit. Pagkatapos ng sunod-sunod na suntok at sipa, bumagsak ang lahat ng mga lalaki sa sahig at humagulgol. Ang mga babae ay desperado. Hindi nila inaasahan na ang mga karaniwang mayabang na lalaki ay magiging napaka-vulnerable. Teodoro, iligtas mo kami. Inilagay ng mga babae ang kanilang huling pag-asa kay Teodoro. Pagkatapos ng lahat, si Teodoro ay karaniwang napaka-gentleman at matuwid. Sa oras na ito, siguradong gagawa siya ng hakbang ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, nagpumigla si Teodoro na tumayo sa tulong ng pader. Napalingon siya at nagkunwaring walang nakikita. Ang mga babae ay nabigo at minamaliit si Teodoro. Palaging nagpapanggap ang lalaking ito. Biglang hinawakan ng nakatatandang kapatid na may tato ang palso ni Leslie at hinaila ito sa kanyang mga bisig. Baby, let me kiss you. Halika na. Pak! Likas na nagmamalaki si Leslie. Nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito, diretsyong sinampal niya ito. Gayunpaman, agad niyang pinagsisihan ang kanyang ginawa. How dare you hit me? Ang may tato ng kapatid ay nagngangalit sa galit at hinawakan ang leeg ni Leslie. Pakiramdam ni Leslie ay parang nasusuka siya. Akala niya mamamatay na siya. Maraming nakamasid, ngunit kilala sa henerasyong ito ang lalaking may tato, kaya walang nang ahas na lumapit at magsalita. Para sa mga batang iyon, kasama si Teodoro, lahat sila ay lumiit na nagtago na parang mga pagong. Lahat ay tumingin kay Leslie ng may simpatiya. Hindi man mamatay ang babaeng ito ngayong gabi, malamang napahirapan siya. Bitawan mo ang kuko ng aso mo. Biglang may mahinang boses na nagmula sa sulok. Dahil napakatahimik ng eksena, napakabigla ng pangungusap na ito. Natigilan ang mga tao at napatingin sa pinanggalingan ng tunog. Sa isang sulok na hindi mahalata, si Lito ay nakaupo sa sofa, mukhang napakalmado. Boy! Ikaw ba ang nagsalita kanina? Pinandilatan ng may tato na kapatid si Lito. Naghinala siyang mali ang narinig niya, dahil mukhang mahina ang binata sa kanyang harapan at hindi niya kayang maglakas loob. Tama. Magbibilang ako ng 3. Kapag hindi mo binitawan, puputulan ko yung kuko mo. Nilero ni Lito ang fruit knife sa kanyang kamay. Paf! Pagkasabi pa lang niya ay tumawa ang nakatato na kapatid at ang mga kampan nito. Masyadong lasing ang brat na ito. How dare he threaten my big brother? Tama. Ang fruit knife na ito ay hindi man lang makahiwa ng pakwan. Paano nito maputol ang daliri ng isang utusan? I don't think he's in a good mood. Just kill him. Nagulat si Leslie at naantig. Hindi niya inaasahan na hahakbang siya sa mga sandaling ito. Gayunpaman, umiling siya. Siya ay isang doktor lamang. Paano siya magiging katapat ng mga taong ito? Hahaha, boy, imbitado ka ba sa bar ngayong gabi? Nandito ka lang ba para pasayahin ako? Binitawan ng kuya na may tato si Leslie, na mahinang bumagsak sa sahig. Anak, ulitin mo ang sinabi mo, o papatayin kita. Tiningnan niya si Lito nang may panghahamak. You dare to threaten me with your small body.
Pagod ka na yata sa buhay, di ba? Well, kung gusto mong mamatay, tutulungan kita. Pagkatapos kitang patayin, paglaruan ko ang asong iyon. Direktang sinuntok ng may tato na kapatid ang mukha ni Lito. Sa sobrang takot ng lahat ay napaatras sila at napasigaw. Siguradong mamamatay ang batang ito. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ni Lito. May bahid pa ng pang-aalipuste sa mga sulok ng kanyang bibig. Ang lalaking ito ay walang kakayahan. Umasa na lang siya sa kanyang lakas para maging mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Basura. Umiling si Lito. Humph, nililigawan mo si kamatayan. Nang makita ito, ang malaking kapatid na lalaki na may mga tato ay mas galit na galit, at ang kanyang lakas ay mas magulo. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, nawala si Lito sa sofa. Hindi niya nakita ang fruit knife na kasama niya. Imposible. Nagbago ang mukha ng lalaking may tato. Biglang may humawak sa kamay niya at idiniin sa mesa. Basag. Sa matinding sakit, napasigaw siya. Tumingin siya sa ibaba at nakitang naputol ang hinlalaki ng kanyang kanang kamay, at ang dugo ay bumubulusok ng husto. Ah! Yung kamay ko! Ang nakatato na malaking kapatid na lalaki ay nagpakawala ng isang hindi mapapantayang malungkot na hiyaw. Sa sandaling ito, si Lito ay nakaupo muli sa sofa, na parang walang nangyari ngayon lang. Gayunpaman, may hawak siyang kutsilyong may dugong prutas. Mali ako. Hindi ka basura. Mas masahol ka pa sa basura. Walang pakialam na umiling si Lito, puno ng pagkabigo ang kanyang mukha. Boy, kung hindi kita papatayin ngayon, maraming taon na ang nasayang ko. Natakot ang nakatato na kapatid sa lakas ni Lito, kaya hindi siya nang ahas na sumulong ng mag-isa. Ikinawi niya ang kanyang kamay at sinabi, mga kapatid, patayin ninyo siya at magsama-sama. Whoosh! 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 Ang mga taong iyon ay naglabas ng lahat ng uri ng kutsilyo mula sa kanilang mga baywang at pinalibutan si Lito. Muling kinabahan ang mga taong nakahinga ng maluwag kanina. Nako, gaano man kalakas ang binatang ito, nahirapan pa rin siyang talunin ang 4 na tao gamit ang 2 kamao. Malamang hindi siya mabubuhay ng matagal. Nagpumigla si Leslie na tumayo at sumigaw sa paos na boses, tumigil ka. Magkano ang gusto mo? Bibigyan kita ng pera. Huwag mo siyang saktan. 1,000,000. Paano kung 2,000,000? Nang marinig ito, ang nakatato na malaking kapatid ay natigilan at nakangiting sinabi, munting asong babae, kukunin ko ang buhay ng taong ito, at kukunin ko ang iyong mga tao. Bukas, hilingin sa iyong pamilya na magbigay ng 5,000,000 para tabyusan ka. Kayo naman. Namumula ang mukha ni Leslie. Hindi siya makapaniwala na napakabagsik ng mga taong ito. Talaga bang idewit niya si Lito? Nadama ni Leslie ang isang alon ng pagkakasala sa kanyang puso. Kung ayaw niyang turuan ng leksyon si Lito, hindi sana niya ito dinala sa bar at hindi mangyayari ang mga bagay na ito. Pinagsisihan niya ito ng husto, ngunit wala itong silbi. Lito, pasensya na. Kasalanan ko ang lahat. Ibinaba ni Leslie ang kanyang ulo at humikbi. Inilibot ni Lito ang kanyang mga mata at sadyang nagpakita ng isang malungkot na ngiti. Nagkunwari siyang malungkot at sinabing, ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay ko ay ang hindi ko matikman ang sarap ng halik. Namula ang mukha ni Leslie. Ang taong ito ay iniisip pa rin ang lahat ng mga bagay na ito sa sandaling ito. Gayunpaman, sa pag-iisip, nasa panganib din siya para sa kanyang sarili. Then, kung makakaligtas ka, I will give you my first kiss. Sabi ni Leslie na may pulang mukha. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya naglakas loob na sabihin iyon ay dahil naisip niya na malamang na mamamatay si Lito. Anyway, hindi naman talaga kailangan na halikan siya. Haha, deal naman. Ngumiti ng tuso si Lito. Humph, brat, malapit ka nang mamatay, pero interesado ka pa ring ligawan ako. Nakaramdam ng pang-iinsulto, diretsyong inutusan ng may tato ang kanyang mga tauhan, go. Kill him. Mahigit 100 tao ang sumugod kay Lito. Kung ito ay isang ordinaryong tao, imposibleng makatakas. Sa kasamaang palad, kaharap nila si Lito. Boom! 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 Isang serye ng mga sonic boom ang dumating, na ikinagulat ng lahat ng eardrums. Hindi gumalaw si Lito. Mahigit 10 sunod-sunod na suntok ng kanyang kamao sa hangin. Anak, anong ginagawa mo? Angle ang kuya na may tato. Gayunpaman, sa susunod na segundo, biglang nagbago ang kanyang mukha. Tapos parang sinuntok siya sa dibdib, lumipad palabas ang buong katawan niya. Kasabay nito, sabay-sabay na lumipad palabas ang mahigit 100 ng mga tauhan niya at ibinagsak ang hindi mabilang na bote at mesa ng alak. Hooray! Biglang napuno ng hiyawan ang bar.
Laking gulat ng mga tao nang makitang may malaking bukol sa dibdib ng bawat gangster na halatang marka ng kamao. Maaari nitong mabali ang ilang tadyang ng tao sa isang suntok. Anong uri ng nakakatakot na kapangyarihan ito? Ang nakakatakot pa ay hindi man lang sila ginalaw ng kabilang partido. Inaatake lang niya ang hangin. I'm afraid it's an immortal streak. Tumingin muli ang mga tao kay Lito. Iba talaga ang tingin sa mga mata nila kumpara kanina. Sa halip, sila ay puno ng pagkamangha. Naglakad si Lito patungo sa mga gangster na nakahandusay sa sahig. Bawat hakbang niya ay tila tinatapakan ng kanilang mga puso na ikinatakot nilang masuffocate. Patayin mo ako. Tinapakan niya ang kanang kamay ng nakatato na kapatid na may panunuya sa mukha. Ang kamay na ito ang halos mabali ang leeg ni Leslie. No, no, no. Kuya, sobrang sakit. Napahiyaw ang nakatato na kapatid, at muling dumudugo ang hiwa sa kanang kamay. Kuya, hindi kita nakilala. I can't see clearly. I beg you to be generous. No, 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 be generous. Ang mga sulok ng labi ni Lito ay gumulong sa isang malamig na ngiti. Papatayin mo pa ba ako? Ang malaking kapatid na lalaki na may mga tato ay umiling ng ulo. Itinuro ni Lito si Leslie. Gusto mo pa bang makipaglaro sa kanya? Hindi, hindi ako mangangahas na gawin iyon. Ang lalaking may tato ay natakot sa kanyang talino. Gaano man siya kawalang isip, masasabi niyang hindi ordinaryong tao ang tila ordinaryong binata na ito. Baka eksperto siya sa ilang misteryosong sekta. Kung hindi niya sinasadyang magalit sa kanya, maaaring hindi niya alam kung paano siya mamamatay. Hinawakan siya ng kamay mo, kaya gusto ko ang kamay mo. Ibinuka ni Lito ang kanyang bibig ng walang pakialam at pinalakas ang kanyang mga paa. Basag. May tunog ng pagbitak ng buto. Natapakan ng kanang kamay ng may tato na kuya. Ah! Namutla ang mukha niya. Napasigaw siya at nawala ng malay sa sakit. Napatingin si Lito sa kanyang mga tauhan. Bibilang ako ng 3. Umalis silang lahat sa paningin ko. Kung hindi, ikaw na ang bahala sa kahihinatnan. 1, 2. Sa ilang bilang lang, nagtakbuhan na ang mga gangster na nakahandusay sa sahig na parang tumatakbong para sa kanilang buhay. Okay. Nagkaroon ng pagsabog ng saya sa karamihan, at nagpalakpakan ang mga tao. Mga malignant na tumor sa lugar natin iyang mga iyan. Grabe nabugbog sila ngayon. Siguradong pipigilan nila ang sarili nila in the future. Oo, binata, talagang mabuti ang ginawa mo para maalis ang masasamang bagay para sa mga tao. Nakakamangha na magkaroon ng isang batang bayani. Hindi pinansin ni Lito ang mga papuri mula sa mga taong ito. Na may walang pakialam na ekspresyon, lumapit siya kay Leslie at nagtanong, ayos ka lang ba? Umiling si Leslie, ngunit ang kanyang puso ay nanginginig pa rin sa takot. Namumula ang mga mata niya, at nakakaawa siya. Leslie, magaling na boyfriend ang boyfriend mo. Yeah, handsome guy, may mga kapatid ka ba? Ipakilala mo sila sa akin. Humph, bakit niya naman ipapakilala sa'yo? Gusto ko rin. Ang mga babaeng kaklase ni Leslie ay nagkumpulan sa kanya. Nagniningning ang kanilang mga mata habang nakatingin kay Lito. Wala silang ibang hinaanggad kundi ang kunin siya. Napaka-secure ng lalaking iyon. Palibhasa'y napapaligiran at inaatake ng isang grupo ng mga nagdaldal na babae, talagang hindi na nakatiis si Lito. Mabilis niyang hinaila si Leslie palabas ng bar. That's all for today. Let's meet up another day. Tuwang-tuwang sagot ni Lito at hinaila si Leslie palayo. Nagsimulang magkagulo ang mga estudyante sa likod niya. Leslie, huwag mong kalimutan na may utang ka pa sa gwapong lalaki ng iyong unang halik. Halos makalimutan ito ni Lito nang hindi niya ito binanggit. Sinulyapan niya si Leslie at nakita niyang nakayuko ito at sobrang pula ng mga tenga niya na malapit ng duguan. Halata namang nahihiya siya. Gayunpaman, isang hitsura ng hinanakit ang bumungad sa likuran ni Lito. Ninatngat ni Teodoro ang kanyang mga ngipin sa galit nang makita niyang magkahawak kamay silang dalawa. Kung hindi dahil sa lalaking ito, hindi ako masisira ng mukha ngayon. Lito, tama ba? Tatandaan ko ang pangalan mo. Ang lakas ng loob mong nakawin ang babae ko, pero kailangan mong mamatay. Kabanata 574. Sumakay sina Lito at Leslie sa kotse. Sa kotse, medyo nahiya si Leslie at matagal na hindi pinaandar ang sasakyan. Anong problema? Tanong ni Lito. Ayoko umuwi ngayong gabi. Gusto kong kumuha ng kwarto sa hotel. Si Leslie ay naglabas ng isang maliit na salamin at inilapat ito sa kanyang leeg. May 5 dark purple na fingerprint sa maselang at balingkinitang snow white neck ng may tato na kapatid na mukhang nakakatakot.
Kung alam ng tatay ko na nag-bar ako, siguradong magagalit siya. Gusto kong hintayin na mawala ang bakas na ito bago umuwi. Nang makitang medyo nalilito si Lito, walang magawa siyang nagpaliwanag. Naramdaman ni Lito na may katuturan ang kanyang mga salita at tumango. Then let's go to the hotel. I'll take you there. Tumingin si Leslie kay Lito nang may pasasalamat at pinaandar ang sasakyan. Maya-maya, huminto ang sasakyan sa tapat ng isang 5-star hotel. Si Leslie ay papunta sa marangyang suite at nag-swipe ng kanyang card nang hindi man lang kumukurap. I'm sorry, miss. Naka-freeze ang credit card mo. Paumanhin ng receptionist. Naninigas ang mukha ni Leslie habang galit na sinabi niya, hindi ko inaasahan na ganito kabilis ang paggalaw ng tatay ko. Dahil doon, pinandilatan niya si Lito. Kasalanan ng lalaking ito ang lahat. Nagkibit balikat si Lito, nakaramdam ng kaunting guilty. Sa mahigpit na pananalita, ito talaga ang kanyang responsibilidad. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, bueno, babayaran kita pansamantala, ngunit ito ay hiniram mo, at dapat mong bayaran ako sa hinaharap. Damot. Ngumuso si Leslie, ngunit natutuwa pa rin siya na naroon si Lito. Ini-swipe ni Lito ang kanyang card at sinamahan si Leslie sa silid. Wala nang iba. Aalis na ako. Sinulyapan ni Lito ang kapaligiran ng hotel at nagpas siyang umalis dahil itinuturing pa rin itong ligtas. Maghintay. Napaiyak si Leslie at mabilis siyang hinawakan. Anong problema? Kinagat ni Leslie ang kanyang buong labi at bahagyang namula ang kanyang mukha. Medyo nahihiya na sabi niya, can you stay and accompany me? This is the first time I've spent the night alone. Medyo natatakot ako. Hindi inaasahan ni Lito na gagawa ng ganoong kahilingan ang kabilang partido. Kailangang sabihin na ang babaeng ito ay masyadong ambisyoso. 3 beses pa lang silang nagkita sa kabuuan, ngunit hinayaan niya itong magpalipas ng gabi sa kanya. Naramdaman din ni Leslie na ang kanyang kahilingan ay medyo biglaan, ngunit wala siyang pagpipilian. Siya ay may napakahigpit na edukasyon sa pamilya. Siya ay nanirahan sa bahay sa loob ng 18 taon. Takot talaga siya sa labas mag-isa. Bagamat ilang beses pa lang niyang nakilala si Lito, mapagkakatiwalaan pa rin ang kanyang pagganap ngayong gabi. Hehe, solo tayo sa iisang kwarto. Hindi ka ba natatakot na maging halimaw ako? Tumawa ng masama si Lito. Kasalanan niya kung bakit maraming beses niyang pinahirapan ang mga bagay-bagay. Mabuting takutin siya at manalo ng isang round. Kung maglakas loob kang kumilos ng walang ingat, gagawin kitang halimaw. Naglabas si Leslie ng maliit na gunting mula sa kanyang bag at gumawa ng kilos sa isang bahagi ni Lito. Naramdaman ni Lito ang paninikip ng kanyang katawan at tahimik na umatras. Bakit may dala kang gunting? Haha, kinuha ko sa restaurant para hindi ka maging bastos. Itinaas ni Leslie ang kanyang pinong baba at may pagmamalaki na sinabi. Nakita niyang kinuha ang mobile phone at baka tatawagan si Charles Sheng, telling him that she wanted to spend the night with him. Tinawagan ni Lito si Yangtze at sinabing hindi na siya uuwi ngayong gabi. Anyway, dapat walang problema sa grupo ni Carlito na nagpoprotekta kay Yangtze 24 na oras sa isang araw. Oh, sa labas ka nagpapalipas ng gabi. Don't tell me may kasama kang babae. Dumating ang malamig na boses ni Yangtze, at medyo hindi masaya ang tono niya. Wala, may gagawin lang ako. Sinulyapan ni Lito si Leslie nang may kasalanan at hininaan ang kanyang boses. Sa sandaling ito, biglang may napagtanto si Leslie. Ngumisi siya at sadyang sumigaw, Lito, maliligo na ako. Nang marinig ni Yangtze ang boses, agad siyang nagalit. You dare to lie to me. Sino ba yang babaeng yan? Aba, matagal ka nang wala sa Kapitolyo, at may kasama kang babae. Lumaki ka na, ano? Pakiramdam ni Lito ay mababasag na ang eardrums niya, at sumakit ang ulo niya. Ang dalawang babaeng ito ay lalong mahirap pakitunguhan. Hoy, Yangtze, diretsuhin mo na. Nandito lang ako para protektahan ka, hindi ang asawa mo. Who cares kung saan ako magpapalipas ng gabi? Matapos higpitin ni Yangtze, nagsimulang tumaas ang init ng ulo ni Lito. Haha, sige, wag ka nang umuwi, baka madumihan mo bahay ko. Napakalamig ng tono ni Yangtze at diretso niyang ibinaba ang telepono. Miss Jiang, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit galit na galit ka? Nang pumasok ang sekretarya at nakita ang hitsura ni Yangtze, medyo nagulat siya. Si Yangtze ay palaging tulad ng isang diyosa. Siya ay malamig at eleganteng walang ngiti. Sinundan niya si Yangtze sa loob ng maraming taon at hindi pa siya nakitang galit na galit. Ako. Ibinuko ni Yangtze ang kanyang bibig at mukhang natigilan. Tama, bakit siya galit na galit? Si Lito ay hindi isang tao sa kanya. Hindi kaya na in love siya sa lalaking iyon.
Imposible. Mahigpit na kinuyam ni Yang Si ang kanyang mga kamay at pilit na iniling ang kanyang ulo. Paano ako mai-inlove sa lalaking walang taste? Kahit na gusto ko ang isang aso, hindi ko siya magugustuhan. Kumuha siya ng 2 appointment ticket mula sa drawer, pinunit ang mga ito, at itinapon sa basket ng basura. Upang pasalamatan siya para sa kanyang tulong, nais niyang imbitahan siya sa hapunan. Parang hindi na kailangan. Sa oras na ito, sa suite ng hotel, si Lito ay bumahing ng husto. Si Yang Si siguro ay may sinasabing masama tungkol sa akin. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong. Hihi, girlfriend mo yung tumawag. Ipinikit ni Leslie ang kanyang matingkad na mga mata at mukhang nagtagumpay siya sa paggawa ng masasamang bagay. She clicked her tongue and said, hindi ko ine-expect na kahit isang kahabag-habag na lalaki na tulad mo ay magkakaroon ng girlfriend. I guess she is either a fat woman or a pangit na babae. Tumawa si Lito. Di hamak na mas maganda siya sa'yo. Nagsisinungaling ka. Ang puso ni Leslie ay agad na napuno ng sama ng loob. Nagustuhan ng mga batang babae na hinabol. Kapag narinig nila na ang ibang babae ay mas maganda sa kanilang sarili, magagalit sila. Umiling si Lito. Kung magsisinungaling ako, tatamaan ako ng kidlat. Humph. Anyway, hindi lang ako naniniwala. Malungkot na ungol ni Leslie. Isa siya sa 4 na campus belle sa kabiserang lungsod. Kinilala siya bilang isang diyosa at nakapunta pa sa entertainment news. Siguradong talunan ang kasintahan ng kaawa-awang lalaking ito. Paano siya may kukumpara sa kanya? Lilaygo na ako. Bawal kang sumilip, ni katok sa pinto para hanapin ako. Kung hindi, huwag mo akong sisihin na bulag. Ngumuso si Leslie at pumasok sa banyo. Nakaupo si Lito sa sofa, nakakaramdam ng pagkabagot. Nang dama po ang kanyang mga mata sa salamin na bintana ng banyo, nagulat siya. Nang buksan ang ilaw ng banyo, ang buong salamin mula sa sahig hanggang sa kisame ay naging transparent mula sa itim, at malinaw ang tanawin sa loob sa isang sulyap. Dahil nabook na ang ordinaryong suite ng hotel. Isa itong couple-style suite. Lito didn't feel anything when he first came in. Now he finally understood why it was called a sexy suite. Ito ay talagang kawili-wili. Pero halatang hindi niya nakikita ang labas ng banyo. Binuksan ni Leslie ang gripo, nilagyan ng tubig ang bathtub, at nagwiwisik ng mga talulot ng rosas. Gayunpaman, nagsimula siyang maghubad ng kanyang damit. Umiwas ng tingin si Lito at naramdaman niyang hindi siya dapat tumingin. Ngunit sa pangalawang pag-iisip, hindi ito isang silap. Kaya ibinaling niya ang mukha at ninanamnam ang kagandahan ng dilag sa paligan. Makalipas ang isang oras, si Leslie, na nahugasan ng malinis at malambot, ay huminog ng isang kanta at binuksan ang pinto ng banyo. Nang makita niya si Lito, nanlaki ang kanyang mga mata. Bakit ka nosebleed? Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong at napagtanto na talagang dumudugo ang kanyang ilong. Okay lang. Baka may sunog. Mabilis na naghanap si Lito ng tisyo para panasan ang kanyang ilong. Tumingin si Leslie kay Lito na may kainahinala. Pakiramdam niya ay may mali sa kanya, at may kakaiba sa mga mata nito. Tapos na ako. Maligo ka na. Hinigpitin niya ang kanyang bathrobe, binuksan ang TV, at handa nang manood ng TV. Umiling si Lito. Hindi ako maghuhugas. Pagkatapos nun ay humiga na siya sa sofa. Napakawalang modo. Inilibot ni Leslie ang kanyang mga mata sa kanya sa pagkasuklam. Sa oras na ito, ibinaling niya ang kanyang mga mata at tumingin sa floor-to-ceiling glass sa banyo. Sa isang iglap, natigilan siya. Kitang-kita ang lahat sa banyo. Ang paraan ng pagligo niya ngayon ay nakita rin ng lalaking ito. May sumigaw sa kwarto. Lito, bastos ka, bakit hindi mo ako pinaalalahanan? Sa sobrang galit ni Leslie ay dinampot niya ang isang bolster at inihagi sa mukha ni Lito. Ngumisi si Lito. Di ba sabi mo bawal ka katukin sa pinto pag nag-shower ka? Ngunit, hindi nakaimik si Leslie. Siya ang nagsabi ng mga katagang iyon. Ilan ang nakita mo? Si Leslie ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Nang makita ang kalungkutan at galit sa kanyang mukha, napakagaan ng pakiramdam ni Lito at mahinahong sinabi, nakita ko ang lahat. Ikaw. Si Leslie ay galit na galit. Dinampot niya ang gunting at sinabing, sisirain kita. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Lito. Paano kung sabihin kung may paraan ako para matanggal ang mga marka sa leeg mo? Talaga. Natigilan ang ekspresyon ni Leslie nang sumilay sa kanyang mga mata ang isang masayang sorpresa. Siya nga pala, si Lito ay isang doktor. Paano niya ito makakalimutan? Kung maaari mong alisin ang bakas, pakakawalan kita pansamantala. Napangiti ang mga labi ni Lito. Okay.
Gamit ang isang pitik ng kanyang kamay, inilabas niya ang isang bote ng light green transparent ointment. This is the scar cream. Ilagay mo sa balat mo. Kailangan mo lang gumamit ng special massage techniques para masigurong tuluyang mawawala ang mga marka sa leeg mo bukas ng umaga. After he finished speaking, he told Leslie that there were a total of 81 forms. So complicated. I can't learn well. Lukot ang maliit na mukha ni Leslie. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lito at nahihiyang sinabi, bakit hindi mo ako bigyan ng masahe? Wala akong oras. Tumanggi lang si Lito. Pinandilatan siya ng magagandang mata ni Leslie. Hoy, hindi man lang magkakaroon ng pagkakataon ng ibang lalaki. How dare you refuse? Haha, sabi ko nga, di hamak na mas maganda ang girlfriend ko sa'yo. Hindi ako interesado sa babaeng ka-level mo. Tamad na sabi ni Lito. Lito. Galit na galit si Leslie kaya namula ang kanyang mukha. Dahil nalaman niyang hindi naglalaro ng husto si Lito. Hindi talaga siya interesado sa kanya. Ganito na ba ako kulang sa alindog? Nang makitang tila galit na galit si Leslie, kinailangan ni Lito na umupo. Well, magdadalawang isip ako sa susunod na mamasahiin kita. Hindi nakaimik si Leslie. Wala siyang ibang gustong kundi sampelan sa mukha. Bakit ka pa nagpapakitang gilas kung pinagsasamantalahan mo na ako? Kailangang sabihin na ang pamamaraan ng masahe ni Lito ay napakakaiba. Naramdaman lang ni Leslie na ang dugong dumadaloy sa buong katawan niya ay mas maayos na umaagos. Ang kanyang buong katawan ay magaan, at ang kanyang cervical vertebra, na palaging hindi komportable, ay hindi nakakaramdam ng anumang sakit. Eh bakit ka tumigil? Medyo hindi nasisiyahan si Leslie. Miss Elder, 1 oras na akong nagmamasahe. Adik ka ba dito? Hindi nakaimik si Lito. Bah! Ikaw ang adik, kaawa-awang tao. Nagmura si Leslie, tumakbo sa kwarto, at nilock ang pinto. Umiling si Lito at naramdaman niyang nakatulong siya sa isang taong walang utang na loob. Kinabukasan, maagang bumangon si Lito at naupo saglit na naka-cross-legged. Hindi nagtagal, binuksan ni Leslie ang pinto. Puro puting underwear lang ang suot niya. Halatang tulala siya. Naisip niyang nasa bahay na siya, kaya kinusot niya ang kanyang inaantok na mga mata at naglakad patungo sa banyo. Puff! Si Lito ay umiinom ng tubig nang makita niya ito at iniluwa ang lahat ng tubig sa kanyang bibig. Napakalakas mo ba sa madaling araw? Nang marinig ni Leslie ang kaguluhan, tinitigil niya ng blanko si Lito bago nanlaki ang kanyang mga mata. In the end, she finally reacted at tumakbo pabalik sa kwarto habang sumisigaw. Pagkaraan ng ilang sandali, si Leslie, na maayos ang pananamit, ay nagmamadaling lumabas ng silid at tumayo sa harap ni Lito. Ikaw. Kalimutan mo na ang nakita mo. Kung maglakas loob kang magpahayag ng kalahating salita sa iba, huhukayin ko yung eyeballs mo. Itinuro ng payat na hintuturo ni Leslie si Lito, at sa sobrang galit niya ay tumaas at bumagsak ang kanyang dibdib. Itinaas ni Lito ang kanyang mga kamay at nagkunwaring sumuko. Ngumuso si Leslie at pumunta sa banyo para maligo. Salamat sa pagmamasahe ni Lito, ang mga marka sa kanyang leeg ay ganap na nawala. Maaari siyang umuwi ng madaling araw. Sabay silang nag-almusal at sumakay sa kotse ni Leslie. Saan tayo pupunta? Masungit na tanong niya. Biglang naalala ni Lito na nangako siya kay Damian Day kahapon na pupunta siya upang makita siya. Punta tayo sa Zinshui District. Nagsalita si Lito. Hindi nagtagal, ipinadala siya ni Leslie sa kanyang destinasyon. Huwag mong sabihin kahit kanino ang tungkol sa nangyari sa hotel, o kailangan mong maghintay at makita. Muli siyang binyantaan ni Leslie, at pagkatapos ay tinapakan ang accelerator at umalis. Umiling si Lito at tamad na makipagtalo sa batang babaeng ito. Ayon sa itinalagang lokasyon kasama si Damian kahapon, dumating si Lito sa number 8 villa. He rang the doorbell, and soon a servant came to open the door. Dahil sinabi ni Lito ang kanyang buhay, dapat ay sinabi sa kanya ni Damian ng maaga. Tumango ang katulong at inakay si Lito sa sala. Bumaba si Damian mula sa itaas na may magalang at malamig na ugali. Dr. Argel, please sit down. May meeting ako. Maaari mo akong gamutin pagkatapos ng meeting. Kumunat ang noo ni Lito. Hanggang kailan ba tayo maghihintay? Medyo hindi siya nasisiyahan sa tono ni Damian. Tiningnan ni Damian si Lito at mukhang hindi masaya. Mga 2 oras. Forget it. Hindi na ako titingin. Tumayo si Lito at aalis na sana. Hehe. Pumunta siya dito para maggamot ng pasyente. Isang bagay ang hindi ipinagpapasalamat ng kabilang partido, ngunit kumilos pa rin siya na parang mataas siya sa iba. Akala ba niya madali lang siyang mabuli? Masama ang ugali ni Dr. Argel, di ba?
Malamig na sabi ni Damian. Kabanata 575. Sa mga oras na ito, lumabas sa kwarto ang isang dalaga, na natatakpan ng mga branded na alahas. Asawa, sino ito? Tiningnan ng dalaga si Lito nang may paghamak. Doktor. Malamig na sabi ni Damian. Are you kidding me? Can you be a doctor at such a young age? Ilang taon ka na? Saang school ka nagtapos? Ngumisi ang dalaga at mukhang mayabang. Ako ay isang doktor ng local medicine. Naging malamig ang ekspresyon ni Lito. Kung tungkol sa iba pang mga katanungan, wala akong obligasyon na sabihin sa iyo. Humph, ang sama ng ugali. Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Sino ka sa tingin mo? How dare you show us your face? Inilagay ng dalaga ang kanyang mga kamay sa kanyang bewang at sinaway siya na parang shrew. Tapos ano ka? Isang babaeng plastic. May plastic sa loob ng dibdib mo, at puro plastic ang mukha mo. Ngumisi si Lito. Sa unang tingin, napakaganda at kaakit-akit nitong dalaga. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay napakapinong, walang anumang mga bakas ng cosmetic surgery. Ngunit may X-ray vision si Lito, kaya hindi niya ito maitago sa kanya. Kalokohan. Mga basura. Maaga bang namatay ang nanay mo? Wala man lang manners. Sinabihan ng dalaga ng totoo. Upang pagtakpan ang kanyang konsensya, nagsimula siyang magmura. Pak! Itinaas ni Lito ang kanyang kamay at sinampal siya. Kung hindi lang sa takot na takutin ang mga tao, baka napatay niya ng diretso ang babaeng ito. How dare you hit me? Honey, maghiganti ka para sa akin. Patayin ang munting bastos na ito. Tinakpin ng dalaga ang mukha at sumigaw. Anak, dahil ikaw ang ipinakilala ni Charles, humingi ka ng tawad sa kanya. Hindi ako makikipagtalo sa iyo. Naikuyom ni Damian ang kanyang mga kamao, halatang pinipigilan ang kanyang galit. Humihingi ng tawad. Imposible iyon. Umiling si Lito, tumingin kay Damian, at malamig na sinabi, ang babaeng ito ay dapat ang iyong jowa, tama ba? Nang marinig ito, nanlamig ang mukha ni Damian at ng dalaga. Nang makita ang kanilang mga reaksyon, alam ni Lito na siya ay tama. Tanungin kita, nanghihina ka na ba mula noong kasama mo ang babaeng ito? Magulo ba ang ulo mo sa araw at hindi na kasing ganda ng dati ang iyong pisikal na lakas? Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Lito, ang puso ni Damian ay napuno ng malalaking alon. Isang taon na niyang kasama ang ginang. Sa katunayan, ang kanyang kalusugan at enerhiya ay lumalala araw-araw. Noon pa man ay iniisip na niya na dahil sa sobrang lakas ng impact. Baka may ibang dahilan. Mahal, huwag kang makinig sa sinungaling na ito. Nagmamalabis lang. Nagsusumikap lang siyang manluloko ng pera. Nabaluktot ang mukha ng dalaga habang matamang nakatitig kay Lito. Tinuro niya ang dalawang katulong na nasa tabi niya. Bugbugin ang maliit na hayop na ito. Saglit na nagatubili ang dalawang katulong bago lumapit sa kanya. Umalis ka. Malamig silang tiningnan ni Lito. The two servants felt a sense of fear, and their throats felt as if they were being gripped. Haha, kalimutan mo na kung ayaw mong maniwala. Ninitian ni Lito si Damian. Sa wakas, bibigyan kita ng payo. Huwag kang lalabas sa loob ng 3 araw, baka damanak ang dugo. Habang nagsasalita siya, sumulyap si Lito sa likod ng dalaga. Kitang-kita niya na karge-karge ng dalaga ang isang sanggol na may lilang buhok sa likod. Sa sandaling ito, ang mga mata ng nascent soul ay matingkad na pula, at ito ay nakatingin sa kanya ng isang walang katulad na makamandag na tingin. Maliban sa kanya, walang ibang makakakita sa nakakakilabot na eksenang ito. Dahil doon, tumalikod si Lito at umalis. Mabilis na tumabi ang dalawang katulong at hindi na naglakas loob na pigilan siya. Nakakatakot ang mga mata ng bata na mas nakakatakot pa kaysa kay kamatayan. Basura kayong dalawa. Mabangis na nagmura ang dalaga, agad na kinuha ang kanyang cellphone, at palihim na nagpadala ng text message. Si Lito ay umalis sa komunidad at naglalakad, ang kanyang mga mata ay lumalamig at nanlamig. Matagal na niyang napansin na may sumusunod sa kanya. Dahil isa itong high-end na residential area, napakaganda ng berdeng kapaligiran, at walang masyadong tao. Tumigil si Lito nang makita niyang walang tao sa paligid. Nandito ang kaibigan ko. Bakit magtatago? Lumabas ka at makipag-usap. Makalipas ang ilang segundo, lumabas sa sulok ang 5 lalaki. Ang isa sa kanila ay nakaka-camouflage, matangkad, may balbas at mabangis ang mukha. Tumayo siya sa harapan, at sumunod sa kanya ang 4. Ang balbas na lalaki ay may hawak na 2 walnut sa kanyang mga kamay at naglakad pabalik-balik na may seryosong ekspresyon. Ikaw ba si Lito? Malamig na tanong ng pinuno ng mga lalaking may balbas. Nahulaan na ni Lito kung ano ang nangyayari. Ngumiti siya ng mahina at tumango.
Matalino ka, but unfortunately, you offend my sister. I'll break your hands or your legs. You can choose. Ngumisi ang lalaking may balbas. Obviously, hindi ito ang unang pagkakataon na nagbanta siya ng ganito. Oh, pinapatawag ka dito ng babaeng plastic surgery. Sinimulan ni Lito na igalaw ang kanyang mga daliri. Dumilim ang mukha ng may balbas na lalaki, at sa isang basag, dinurog niya ang walnut. Anak, kung hindi ka makikinig sa akin, kikilos na ako. Sa oras na iyon, hindi ko basta-basta babuliin ang aking mga kamay at paa. Pagkatapos gawin mo, simpleng sagot ni Lito. Ano? Hindi makapaniwalang ang may balbas na lalaki. Matagal na siyang lumabas, at nagbanta sa mga tao ng mahigit 100 beses. Sa bawat oras, ang kabilang partido ay natatakot sa kanyang talino. Ito ang unang pagkakataon na may nang-ahas na hayaan siyang gawin ito. Haha, since you're courting death, I'll grant your wish. Hindi kumibo ang lalaking may balbas. Sa halip, ikinaway niya ang kanyang kamay para kumilos ang 4 niyang tauhan. Sirahin ang kanyang mga kamay at paa at itapon sa lawa. Maging prangka. Sandali lang. Biglang napaatras si Lito. Ngumisi ang lalaking balbas. What's wrong? Nagsisisi ka ba? Aba, putulin mo yung mga kamay mo at huwag kang magsasabi ng hindi dapat sa harap ulit ni Damian. I'll let you go. Nang naisip niya na si Lito ay luluha ng pasasalamat. Umiling si Lito. No, I mean, kayong 5 ang magsama-sama. My time is precious and I don't want to waste it on trash like you. Basura ang tawag mo sa akin. Ang may balbas na lalaki ay agad na nagalit at sumugod kay Lito kasama ang kanyang 4 na tagasunod. Ang ganitong uri ng tao, na hindi man lang maituturing na isang martial arts practitioner, ay hindi mahirap para kay Lito na sabihin ng nakapikit. Bang bang bang. Wala pang 1 o 2 segundo, lumipad palabas ang 5 tao at bumagsak ng husto sa sementong sahig na parang sandbag. Humakbang si Lito at tinapakan ang dibdib ng may balbas na lalaki. Sabi ko basura ka. May tutol ka ba? Ang may balbas na lalaki ay natakot sa kalokohan at hindi man lang nakabawi sa pagkabigla. Anong nangyari ngayon lang? Bakit siya lumipad? Gulat na tiningnan niya si Lito at laking gulat niya nang makitang mas malakas ang binatang ito kaysa sa kanyang hitsura. Hindi. Walang pagtutol. Tinapakan ng kabilang partido ang pintuan ng buhay niya, kaya hindi siya naglakas loob na magsalita. Sabihin mo sa kapatid mo na ang anumang kawalan ng katarungan ay haantong sa kamatayan. Sa kalaunan ay magdurusa siya sa backlash ng mga halimaw kung kasabwat niya ang mga halimaw. Mahinang sabi ni Lito at saka siya sinipa papunta sa lawa sa tabi niya. Malamig niyang sinulyapan ang natitirang 4 na tao. Kuya, hindi mo na kailangang gawin. Kami na mismo ang bababa. Ang mga taong iyon ay nagmamadaling humingi ng awa at nagkusa na tumalon sa lawa. Umiling si Lito at umalis nang hindi na nag-aksaya pa ng oras sa mga mandurumog. Makalipas ang 5 minuto, tumawag si Charles. Tila nagreklamo na si Damian tungkol dito. Ngumisi si Lito at kinuha ang telepono. Nagmula sa loob ang nalilitong boses ni Charles. Lito, I'm so sorry kung pinapante kita doon para sa wala ngayon. Bahagyang ngumiti si Lito. Mukhang matalinong tao talaga si Charles. Hindi niya pinakinggan ang isang panig na salita ni Damian. Haha, Mr. Sheng, nasabi ko na kay Mr. Dai ang dapat kong sabihin. I'll put my words here. Makalipas ang 3 araw, siguradong iiyak siya at magmakaawa sa akin. Walang sinabi si Charles, ngunit medyo naghinala siya. Si Lito ay isang local medicine practitioner. Bakit may pamahiin pa rin? Siyempre, hindi niya sasabihin ng malakas ang mga tanong na ito. Humingi lang siya ng tawad kay Damian at ibinaba ang telepono. Kabanata 576. Dumiretso si Lito sa kumpanya ni Yangtze. Katatapos lang ng meeting ni Yangtze at lumabas ng conference room. Nakasuot siya ng manipis na puting damit ngayon, fully displaying her curvy figure. Nakasabit sa likod niya ang kanyang mayanhing mahabang buhok, at natatakpan ng makeup ang kanyang mukha. Ang kanyang 2 mapupulang labi ay kaakit-akit, kung saan gustong halikan siya ng mga tao. Gayunpaman, kahit napanasan niya ang pulbos, hindi niya maitago ang anino sa kanyang mga mata. Hindi ka nakatulog ng maayos kagabi. Namiss mo ba ako? Tumawa si Lito. Pinandilatan siya ni Yangtze at sinabi sa malamig na tono, handa ka pa ring bumalik. Akala ko masyado kang masaya para bumalik. No way. Sa ganito kagandang babaeng tulad mo dito, paanong hindi ako babalik? Tumawa ng walang awa si Lito. Nang makitang wala siyang pakialam, biglang nagalit si Yangtze. Nang malaman niyang may kasama itong ibang babae kagabi, tumalikod ito at hindi na makatulog.
Nanatili siyang nakadilat hanggang madaling araw. Bilang isang resulta, maaari lamang siyang magtrabaho ng may dalawang mata ng panda ngayon. Kasalanan ng lalaking ito ang lahat. Ikaw, umalis ka kaagad sa bahay ko. Hinampis ni Yangtze ang folder sa mesa. Hindi mo ari ni Lito. Anong meron sa babaeng ito? May period ba siya? Iniunat ni Lito ang kanyang leeg at sinipsip si Yangtze. Bakit parang aso ka? Hindi komportable si Yangtze dahil sa kanya. Iniunat ni Lito ang kanyang mga kamay, mukhang walang magawa. I want to see if you have your period. If so, I'd better stay away from you. Ako. Hindi ako pumunta doon. It's not proper. Namula si Yangtze at pinandilatan si Lito. Ang balat ng taong ito ay mas makapal kaysa sa pader ng lungsod. Nako, hindi ako aalis. Hindi ako aalis hanggat hindi ka nalalayo sa panganib. Umupo si Lito sa sofa at tamad na inilagay ang kanyang mga paa sa coffee table. Nang marinig ito, hindi lamang si Yangtze ang hindi masaya, ngunit ang kanyang puso ay biglang lumubog. Matagal na pala silang magkakilala. Sa mga mata niya, isa lang siyang guardian. Si Yangtze ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkakamali, at ang kanyang mga mata ay biglang namula. Umalis ka na dito. Magtatrabaho na ako. Malamig na sabi ni Yangtze. Nadama ni Lito na ang damdamin ng kababaihan ay higit na nagbago kaysa kalendaryo. Magbabago sila paminsan-minsan. Kalimutan mo na. Siya ay may mahabang buhok at maikling karanasan, kaya't hindi niya ito pinapansin gaya ng ginagawa niya. Umiling si Lito at tahimik na umalis. Sa buong araw, hindi pinansin ni Yangtze si Lito. Nakasalubong man niya ito sa koridor, malamig na iniwas niya ang mukha. Hindi nakaimik si Lito. Nang sa wakas ay oras na para umalis sa trabaho, handa na si Lito na umuwi kasama si Yangtze. Naunang sumakay si Yangtze sa kotse at tinapakan ang accelerator. Mapahamak. Talagang galit si Lito. Hindi mahalaga kung galit ka, hindi mo maaaring baliwalain ang iyong sariling kaligtasan. Direkta siyang tumawag sa telepono. Carlito, bantayan mo si Yangtze. Baliw siya ngayon. Huwag mo siyang iwan. Got it? Sect leader. Sinusundan namin siya hanggang lumabas siya. Agad namang sumagot si Carlito. Ibinaba ni Lito ang telepono at sinabi sa sarili, buti na lang, nakapaghanda ako ng backup plan. Talagang matalino ako. Pauwi na sana siya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Hoy, Lito? Ako, ito, Shane. Galing tayo sa iisang baryo. Punta ka rin dito. Ang boses ni Shane ay nanggaling sa telepono. Kumunat ang noo ni Lito. Ang nayo na iyon ay hindi nag-iwan sa kanya ng magandang impresyon. Sa edad na 8, siya ay iniwan doon at nagdusa ng hindi mabilang na mga puti. Kung hindi siya kinuha ng kanyang amo, siya ay na-freeze hanggang sa mamatay o mamatay sa gutom sa ilang. Forget it. Wala akong oras. Tumanggi si Lito nang walang pag-aalinlangan. Hey, Lito, you can't do this. Lahat gustong makita ka. Ipinapangako ko sa kanila na talagang iimbitahan kita dito. Hindi mo naman ako matatanggihan, di ba? Medyo nababalisa si Shane. Sumakit ang ulo ni Lito. Hindi niya kayang bigyan ng anumang mukha ang mga taong iyon, ngunit mabait pa rin si Shane sa kanya. Kinailangan niyang magkompromiso. Aba, nasaan ka? Nang marinig ito, napakasaya ni Shane. Sa number 5 private room ng Haijang Restaurant, magsisimula ito ng alas 7:30 ng gabi, bilasan mo. Alas 7 na noon. Sumakay si Lito ng taxi papuntang Haijang Restaurant. Nang marinig ito ng taxi driver ay agad siyang natuwa. Oh, that's a big restaurant. Only rich people are willing to go in. Nagkibit balikat si Lito. It's a friend's treat. Kung gayon ang iyong kaibigan ay medyo mapagbigay. Siya ay dapat na isang mayaman. Ang driver ay tiyak na dumating sa isang conclusion. Sa oras na ito, muling tumunog ang cellphone ni Lito. Ito ay mula kay Bingbang. Hindi nagatubili si Lito at agad na pinindot ang answer button. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay walang kamalay-malay na naangat sa isang banayad na arko. Hoy, anong problema? Ang boses ni Lito ay hindi maiwasang maging malambot. Well, wala nang iba. I just want to ask you, free ka ba tonight? May bakas ng hiya sa tono ni Bingbang, pati na rin ang pag-asa. Mahiwagang tumango si Lito. Libre ako. Ah, talaga, tapos I treat kita ng kainan. You can decide the location. I'll take it as thank you. Well, napakaraming lugar para bisitahin kita. Nauutal na sabi ni Bingbang sa kahihiyan. Okay, see you sa Haijang Restaurant sa alas 8 ng gabi. Walang masabi si Lito sa mga taong iyon, kaya umalis siya sa mesa pagkatapos ng ilang salita.
It was the perfect time for him to have dinner with Bingbang. Well, deal yan. Tuwang-tuwa si Bingbang. Pagkababa ng telepono, hindi rin nagtagal ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Kailangang sabihin na ang Haijang Restaurant ay talagang napakaganda at high-end. Chinese style ang buong disenyo ng hotel. Ang mga lumilipad na ambi at mga pader na naglalakad ay pinalamutian ng isang malaking bilang ng mga gintong ilaw, na mukhang kahanga-hanga. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay wala sa mga mata ni Lito. Dumiretso siya sa hotel at nakita ang room number 5. Pagbukas niya ng pinto ng private room, mahigit 100 ng tao na ang nakaupo sa loob, kasama ang mga lalaki at babae. Uminom ang lahat at mainit ang kapaligiran. Sa gitna ng toast ng lahat ay ang binata na nakaupo sa upuan ng karangalan. Nakasuot siya ng suit ng isang dayuhang tatak, at ang kanyang mga leather na sapatos ay may kintab na maliwanag. Pagtaas niya ng baso ay may nakita siyang malaking gintong relo sa kanyang palso na nakakasilaw. Mukha siyang mayabang na mayabang. Sa sandaling makita niya ang taong ito, dumilim ang mukha ni Lito. Nakilala niya ang taong ito. Siya si Marson, ang anak ni Sarah. Noon, nakipagkasundo ang kanyang pamilya sa pamilya Argel na ampunan si Lito. Ngunit nang matanggap nila ang pera, wala silang pakialam sa buhay ni Lito. Hinayaan siyang mamatay ng mag-isa ang mahihina at may sakit. Sa huli, naisip pa nilang malas siya. Sa kalagitnaan ng taglamig, inihagis nila siya sa isang silid na puno ng hangin at natulog, hindi man lang siya binigyan ng kubrekama. Sa sandaling binuksan ni Lito ang pinto, tumahimik ang buong silid. Sunod-sunod na napatingin ang mga tao sa pinto. Nang makita nilang si Lito iyon, walang tumayo para salubungin siya. Si Shane lang ang mabilis na tumayo at hinayla si Lito papasok sa pribadong silid. Masaya niyang ipinakilala, lahat, ito si Lito. Hindi niyo ba siya nakikilala? Haha, anong hindi nakikilala? That good for nothing. Tama. After so many years, you've been living such a miserable life. Ano ba yung suot mo? Naku, wag mo siyang biruin. Isang himala na ang isang walang kwenta na tulad niya ay makakaligtas hanggang ngayon. Huwag kang humiling ng sobra. Maraming tao ang nagsimulang tumawa ng malakas, tinatrato si Lito bilang isang biro. Kabanata 577. Medyo harsh yun, don't you think? Malungkot na nagreklamo si Shane. Sa sandaling iyon, si Mar, na punong-puno ng kaabangan, ay tumayo at nagpahayag ng malakas na boses, Lito, ilang taon na kitang hindi nakikita, medyo nagbago ka na. Pagkasabi nito, lumakad siya at inabot ang kanyang kamay kay Lito. Gayunpaman, tinitigin lang ni Lito ang kamay na iyon, hindi kumikilos para manginig. Ang kamay ni Mar ay nanlamig sa hangin, ang kanyang mukha ay unti-unting nagbabago mula sa pagmamataas tungo sa pagiging awkward. Ngumisi siya, Lito, ilang taon na tayong magkaibigan. Ni hindi mo man lang ako mabigyan ng simpleng pakikipagkamay. Friends. Hindi ka karapat-dapat. Ang mukha ni Lito ay hindi kapani-pani walang kalmado. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, nagkaroon ng kaguluhan sa iba, na nagpapahayag ng kanilang galit sa ngalan ni Mar. Tumayo ang isang batang babae, panunuyan na nagsabing, Lito, napakasungit mo. Walang pakialam si Mar na wala kang pera. Malugod kanyang binati at ang ugali mo ay. Nagpakita si Lito ng tingin ng pang-iinis, so, dahil lang sa may pera siya, mas superior siya. Sa lipunan ngayon, ang pera ay katumbas ng lakas. Si Brother Mar ay nagmamay-ari ng 2 car repair shop sa kabisera. Isa siyang matagumpay na negosyante. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka kung ikukumpara sa kanya? Napasulyap ang dalaga kay Mar at sadyang ikinawit pa ito ng pilik mata sa pagtatangkang makuha ang atensyon nito. Si Lito ay nagpakawala ng isang mapang-asar na tawa, umiling-iling ng kanyang ulo. Sa pagtingin kay Lito sa ganoong kalagayan, nagsimulang makaramdam ng galit si Mar. Ano? Hindi mo ako masyadong iniisip. Nakita mo na ba itong relo ko? Isang regalo mula sa isang kaibigan, na nagkakahalaga ng mahigit 300,000. I bet hindi ka makakagawa ng ganoon kalaki sa isang taon kahit hindi ka kumain o uminom. Ipinagmamalaki ni Mar ang kanyang palso, pagkatapos ay direktang tinanggal ang relo at ibinigay kay Lito. Para sa'yo ito, isiping regalo ng kuya mo. Kung titignan mo ang mga basurang suot mo, huwag mong ipahamak ng mga tao at siraan ang ating nayon. Sabi ni Mar, na nagpapanggap na mapagbigay. Ang pagkilos na ito ay nagdulot ng inggit sa lahat. Ano, hindi ba masyadong mapagbigay si Brother Mar? Casual lang na namimigay ng isang bagay na nagkakahalaga ng 300,000, kahanga-hanga. Bakit ibibigay sa kanya? Hindi niya deserve ang ganoong kagandang relo. Ano ka ba natulala, magpasalamat Kuya Mar.
Ipinagpalagay ng lahat na si Lito ay masyadong tuwang-tuwa para makapag-react. Ang taong ito ay malamang na hindi pa nakita kung ano ang hitsura ng 300,000 sa kanyang buhay. Humagalpak ang lahat sa tawanan. Gayunpaman, ang sumunod na hakbang ni Lito ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa karamihan. Diretso niyang itinapon ang relo sa trash bin sa likod ng pinto. Naiinis si Mar, anong ibig mong sabihin dyan? Upang magpakitang gilas, ninatngat niya ang kanyang mga ngipin at iniregalo ang kanyang relo kay Lito, na gustong magmukhang mapagbigay at mayaman at ilagay si Lito sa isang mahirap na sitwasyon. Sa kanyang pagtataka, basta na lamang itinapon ni Lito ang relo, na may ekspresyon ng panghahamak sa kanyang mukha. Nagkibit balikat si Lito, walang pakialam na sinabi, anumang regalo na ibinigay sa akin ay akin. Maaari ko itong itapon kung gusto ko. Kung hindi mo kayang makita ito, malaya kang kunin. Naglagay ito kay Mar sa isang dilema. Kunin ito, at mawawalan siya ng mukha. Huwag gawin, at magdudugo ang kanyang puso para sa relo. Isang galit na babae ang samaway, Lito, napaka-unfair mo. Binigyan ka ni Brother Mar ng relo, at hindi mo man lang ito pinahahalagahan. Tama, sayang ang kabaitan sa mga hindi nakaka-appreciate. Pinigilan ni Mar ang kanyang galit, ngumiti at sinabing, ayos lang. Isang relo lang, hayaan mo nang itapon. Pagkasabi noon ay bumalik siya sa kanyang upuan na madilim ang mukha. Mabilis na itinaas ng lahat ang kanilang baso para mag-toast, si Brother Mar ay tunay na bayani, hindi man lang nag-aalala tungkol sa isang relo na nagkakahalaga ng 300,000. Tumabi si Lito, biglang napagtanto na walang upuan para sa kanya. Nagsimulang kumain ang iba, siya na lang ang naiwan na nakatayo, at ang iba ay tinatrato siyang parang hangin, walang kumilala sa kanya. Nang makita ito, nagmamadaling tumayo si Shane, Lito, maaari kang maupo dito. Biglang sumingit si Mar, Shane, maupo ka. Ang pagtayo habang kumakain ay tumutulong sa pagtunaw, hayaan siyang kumain ng nakatayo. Gustong makipagtalo ni Shane, ngunit dahil si Mar ang host, wala siyang masabi. Ang tanging magagawa niya ay humingi ng tawad sa isang sulyap kay Lito. Tumango si Lito sa kanya, na parang sinasabing hindi niya kailangang mag-alala. Sa wakas ay naisip niya ito ang pagtitipon ngayon ay hindi isang lumang reunion, ngunit ito ay partikular na maliitin siya. Isang panunuya ang sumilay sa kanyang mga labi. Sayang naman, pareho pa rin kayong mga walang isip noong 10 taon na ang nakalipas, pero hindi na ako si Lito dati. Maya-maya lang ay muling itinulak ang pinto ng kahon. Sorry, natagalan ako. Isang boses ng dalaga ang umalangaw-ngaw. Lahat ay napatingin sa pintuan, ang mga mukha ay nagliliwanag sa pagkagulat at tuwa. Han Alan, hindi mo inaasahan na darating ka. Ang isa sa mga batang babae ay masayang lumakad upang salubungin ang bagong dating. Sumulyap si Lito, panandaliang nanlamig ang kanyang walang pakialam na tingin nang makita ang babae. Nakilala niya siya. Ang kanyang pangalan ay Han Alan Yu, siya ang pinakamagandang babae sa nayon, at siya rin ang may pinakamagandang resulta sa akademiko. Hindi tulad ng iba, ang kanyang pamilya ay mayaman at lumipat sa county ilang taon na ang nakararaan. Sa totoo lang, nagkaroon ng kaunting hindi magandang alaala sa pagitan nila ni Lito. Isang summer holiday, si Han Alan, na nag-aaral sa middle school, ay bumalik sa nayon upang bisitahin ang kanyang mga kamag-anak. Hindi sinasadyang nahulog siya sa ilog habang siya ay naglalaro mag-isa. Si Lito ay kumukuha ng mga halamang gamot sa malapit at nang marinig ang kaguluhan, iniligtas niya ito. Sa oras na iyon, si Han Alan ay nawalan na ng malay. Walang dalang pilak na karayom si Lito at kinailangan niyang gumamit ng artificial na paghinga para iligtas siya. Sa sandaling imulat ni Han Alan ang kanyang mga mata, nakita niya si Lito na nakahiga sa ibabaw niya, mula sa bibig, na natakot sa kanya na sumigaw ng malakas, na naging dahilan upang sumugod ang lahat ng mga taga-baryo sa malapit. Kahit anong paliwanag ni Lito, kumbinsido si Han Alan na sinadya niya itong molstiyahin. Kinuha ng mga taga-nayon ang kanilang mga pala at asarol at sumugod. Si Lito, na natatakot, ay nagmamadaling tumakas nang hindi man lang dinampot ang kanyang basket ng mga halamang gamot. Pagkatapos nito, pinalaki ni Lito ang kanyang paglilinang at hindi na muling nakita si Han Alan. Gayunpaman, lagi niyang naaalala ang pangyayaring iyon dahil ito ang unang beses niyang mahalikan ang isang babae, at nalaman niyang napakalambot ng labi ng isang babae. Sa pagpasok, itinoon ni Han Alan ang kanyang mga mata kay Lito, agad na lumubog ang kanyang magandang mukha. Bakit ka nandito? Nawala sa kanyang alaala si Lito at walang pakialam na sumagot, ano? Pagmamayari ba ng pamilya mo ang tavern na ito at hindi ako makakapunta? Walang modo ka. Malamig na sabi ni Han Alan na may halong panghahamak sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, tumayo si Mar at nagmamadaling lumapit.
Siya ay lihim na umiibig kay Han Allen mula pagkabata. Hindi niya inaasahan pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, si Han Allen ay naging mas maganda at kaakit-akit, ang kanyang kainosentehan ngayon ay sinamahan ng isang dampi ng pambabaeng alindog. Han Allen, naaalala mo ako, hindi ba? Itinulak ni Marcelito sa isang tabi, nakatayo sa harap mismo ni Han Allen. Bahagyang tumango si Han Allen, magalang na sinabi, Brother Mar. Halika maupo, ako ang bahala ngayon. Kinawian ni Mar ang waiter na magdala ng dagdag na upuan, agad na kumuha ng menu, at nag-order ng ilan sa mga pinakamahal na pagkain. Isang pakiramdam ng kalmado ang nagmula kay Han Allen, kumunot ang kanyang noo, hindi na kailangan iyon, kapatid na Mar, ito ay sapat na. Ngunit nilakasan si Mar, Little Han Allen, na mula ako sa pera ngayon, kumain ka hanggat gusto mo. Habang nagsasalita, casual niyang nilabas ang isang susi ng kotse ng sasakyan sa kanyang bulsa, kunwari ay basta-basta itong itinapon sa mesa. Kuya Mar? Ang iyong sasakyan? Sa pinakamababa, ay nagkakahalaga ng 500,000, tama ba? Sabi ng isang associate na nagpapasaya sa sarili. Si Mar, winawagayway ang kanyang kamay, hindi gaano, mahigit 800,000 lang. Naiinggit ang iba, Brother Mar, ang galing mo. Ikaw ang huwaran namin. Kahit sinong babae na kasama mo, buong buhay niya ay layaw siya, tinatamasa ang pinakamasarap na pagkain at inumin. Ang luho. Tumawa si Nar, itinoon ang kanyang madamdaming tingin kay Han Allen. Gayunpaman, palagi siyang binabati ni Han Allen na may banayad ng ngiti, bumalik ang kanyang tingin kay Lito. Si Lito ay nakatayo sa isang tabi sa buong oras, walang kahit isang upuan. Sa sandaling ito, tila may naalala ang isang batang babae, sumulyap kay Lito, at nagsabi, si Han Allen, hindi ko ba narinig na may puwersahang humalik sa iyo ilang taon na ang nakakaraan? Nang marinig ito, naging malungkot ang mukha ni Han Allen habang binigyan niya ng malamig na tingin si Lito. Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong at sinabing, nasabi ko na noon, para iligtas ka, isang mouth-to-mouth resuscitation lang. Nang marinig ito, ang iba pang mga babae ay tumawa, lahat ng lalaki sa ating nayon ay may gusto kay Han Allen, ang iyong palusot ay masyadong malayo, hindi ba? Nagkibit balikat si Lito, nagsasabi ako ng totoo. At saka, sobrang flat ng dibdib niya, hindi ako interesado. Bastos ka. Hinampis ni Han Allen ang mesa at tumayo, umaalon ang dibdib niya sa galit. Matawaman siyang tiningnan ni Lito at bumulong, wow, ilang taon na ang lumipas ngunit medyo umunlad ka na. Smack! Parang nainsulto si Han Allen. Dinampot niya ang isang tasa at inihagis kay Lito. Inilihis ni Lito ang kanyang ulo upang umiwas at walang imak na sinabi, sus, mabangis ka tulad ng isang tigre, nadidismaya ka ba sa pakikipagtalik? Bang! Biglang hinampis ni Mar ang mesa, tumayo, at lumapit kay Lito, ano ang sinabi mo? Ang pag-iisip lamang ng unang halik ni Han Allen na kinuha ni Lito ay nagpainit sa kanya sa galit. Bakit may karapat-dapat itong talunan? What are you even saying? I was talking to her, who gave you the right to chime in. Ang mga salita ni Lito ay casual, ngunit ang kanyang mga mata ay nagyayelong malamig. Ang isang tingin na ito ay naging dahilan upang hindi makapagsalita si Mar, mga salitang nakabara sa kanyang lalamunan, hindi makapagbitaw ng isang salita. Nakakakilabot. Pakiramdam niya ay may isang mabangis na hayop na nakatutok sa kanya, ang mga panginginig ay dumadaloy sa kanyang gulugad na tila papalapit na ang kamatayan. Naikuyom ni Han Allen ang kanyang mga kamao, nakatingin kay Lito na may mapanuksong ngiti. Mr. Argel, stop wasting your time on me. I will never fall for a loser like you. Tiningnan niya ito pataas at pababa, pagkatapos ay umiling, walang humpay na sinabing, ang lalaking itinatakda ni Han Allen sa kanyang puso ay dapat ang pagmamalaki ng langit, ngunit ikaw, hindi ka kwalipikado. Ang huling apat na salita, napakagat siya, sinusubukang bigyan ng matinding suntok si Lito. Ipinapalagay niya na kapag marinig ito, si Lito ay labis na tatamaan. Gayunpaman. Hey, babaeng kamukha mo, kahit mag-striptease ka pa sa harap ko, hindi ako interesado. Umiling si Lito, bahagyang idinagdag. Nang marinig ito, napangiti si Han Allen, dapat itigil mo na ang panlilinlang sa iyong sarili. Isang sira, walang kapangyarihang talunan na tulad mo, na hindi man lang pisikal, hindi banggitin ang paghahanap ng magandang babae, kahit isang karaniwang babae ay hindi papayag na pakasalan ka. Tumango ang mga tao bilang pagsang-ayon, itong talunan, puro salita. Maya-maya lang ay may tumunog na ringtone sa cellphone. Inilabas ni Lito ang kanyang telepono, tiningnan ang papasok na numero at isang magiliw na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Nang makita ang ngiti na lumabas sa gilid ng kanyang bibig, natigilan si Han Allen.
Hindi niya alam na ang lalaking ito ay may taglay na kabaitang panig. Hindi pinansin ng lahat, direktang sinagot ni Lito ang tawag, nakarating ka na ba? Mula sa kabilang dulo, tumugon si Bingbang na may kasamang ugong, nasaan ka? Pupunta ako para hanapin ka. Nasa room 5 ako. Halika dito, malapit na akong matapos. Pagkasabi noon, ibinaba ni Lito ang tawag. I can't believe you really have a girlfriend. Hindi ko alam kung sinong babae ang nabulag, o baka kagaya mo rin siya, hindi maganda o talented, simpleng babae lang. Hindi napigilan ni Han Alan na tuyain. Bahagyang ngumiti si Lito, sa totoo lang, hindi ka karapat-dapat na itali ang kanyang sapatos. Anong sabi mo? Namumula sa galit, si Han Alan, kahit na hindi siya isang pambihirang kagandahan, ay may kaaya-ayang hitsura. Kasama ng kanyang mga akademikong tagumpay, nagkaroon siya ng walang katapusang linya ng mga manliligaw. This guy dares to insult her like this. Ganap na nakakainis. Nang marinig ang kanyang komento, ang iba ay nagpahayag din ng kanilang paghamak. Such a braggart, no drafts required. Paanong ang isang talunan na tulad niya ay magkakagusto pa sa isang babae? Kung meron siya, she must be a freak. Paano siya magiging mas maganda kaysa kay Han Alan, maliban na lang kung celebrity siya? Hehe, malapit na siyang dumating, tingnan natin kung paano niya ipagpatuloy ang pagmamayabang niyan. Habang lumalakas ang panunuya mula sa karamihan, bumukas ang pinto ng silid. Sinabayan ng maindayog na kalampag ng mga sapatos na may mataas na takong, isang matikas na silweta ang pumasok sa silid, naglalakad na may matikas at kaakit-akit na hakbang. Kabanata 578. Lumitaw si Bingbang sa harap ng lahat, ang hingal ng pagkamangha ay lumabas sa kanilang mga labi. Ang kanilang mga titig ay puno ng pagkamangha at gulat. Nagkaroon ng katahimikan sa pribadong silid, paminsan-minsan ay binabasag ng mga hingal ng paghanga. Siya ay may napakagandang mukha ng walang anumang pampaganda, ngunit ito ay mukhang mas nakamamanghang kaysa sa anumang artificial na mga pampaganda ay maaaring makamit. Ang kanyang itim na buhok, maitim na parang natapon na tinta, ay bumaba sa kanyang baywang, na nagbibigay diin sa kanyang balingkinitang figure na halos isang dakot. Sa kabila ng kanyang konserbatibong kasuotan, hindi nito maitago ang buong kurba ng kanyang figure, na kinumplito ng puting lotus edge na damit na nagtatapos sa dalawang makintab, alabastro na binti. Maging ito ang mga linya o ang curvature, pareho ay maaaring inilarawan bilang perpekto. Yan ba ang bida? Siya. Bingbang siya. Kaagad, may nakakilala sa kanya. Napalunok pa ang isa, na nagpupuri, mas maganda pa siya sa personal kaysa sa mga larawan. Lahat ng lalaking naroroon, kabilang si Mar, ay tumingin sa kanya ng may pananibik na mga tingin. Ang mga babae, gayunpaman, ay ibinaba ang kanilang mga ulo sa kahihiyan. Kung ikukumpara kay Bingbang, sila ay tila mapurol at hindi kakaiba. Pero, bakit pumasok si Bingbang sa pribadong silid na ito? Ang lahat ay panandaliang nalito, pagkatapos ay nagpasya na siya ay maaring pumasok sa maling silid. Miss, naligaw ka ba? Someone panderingly chuckled. Gayunpaman, hindi man lang siya sinulyapan ni Bingbang, umiling-iling, narito ako, naghahanap ng isang tao. May hinahanap. Kuya Mar, narito ba siya para sa iyo? Ang lahat ng mga tao ay tumingin ng inggit kay Mar dahil sa gitna nila, siya lang ang may kwalifikasyon na makilala si Bingbang. Gayunpaman, awkward na umiling si Mar. Dahil sa kanyang katayuan sa pananalapi at panlipunan, hindi siya karapat-dapat na makilala ang isang napakataas na kagandahan. Tapos, lumapit ang isa pang lalaki na may hawak na libro, isang nakakalokong ngiti ang nakaplaster sa kanyang mukha, Miss, fan mo ako, pwede bang humingi ng autograph? Sinulyapan siya ni Bingbang ng malamig na sulyap at dumiretso sa paglampas sa kanya, papalapit kay Lito. Imposible. Ang mukha ni Mar ay namutla sa isang iglap. May iniisip siya ngunit hindi siya naglakas loob na maniwala. Ang iba ay nakatingin din sa hindi makapaniwalang pakiramdam na hindi ito maaaring mangyari. Gayunpaman, kung ano ang mangyayari sa susunod na sandali, tumama sa kanila tulad ng isang kidlat mula sa asul. Sorry, I'm late? Hindi ka naman galit di ba? Ikinabit ni Bingbang ang kanyang braso sa braso ni Lito, ang kanyang malabong katawan ay bahagyang nakasandal sa kanya na parang wala siyang buto. Nang marinig ang kanyang mapanlinlang na nagsusumamo na tono, ang lahat ay natigilan. Nakabuka ang lahat ng kanilang mga bibig, sapat na upang magkasya ang isang buong itlog. No way! Pumunta ba talaga siya dito para hanapin itong walang kwenta? Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Lito. Bahagyang ngumiti siya kay Bingbang at nagtanong, paano mo planong magbayad?
Natigilan si Bingbang saglit at pagkatapos, na para bang nakapagdesisyon na siya, tumayo siya sa kanyang mga daliri at hinalikan ang pisngi ni Lito. Ayos lang ba ito? Ibinaba niya ang kanyang ulo, namumula ng husto ang mga pisngi. Ah! Napatulala si Lito. Hindi niya inaasahan na hahalikan siya nito sa harap ng maraming tao. Nakatayo siya doon na nakatulala, medyo nagtagal upang mabawi ang kanyang kalmado. Sa pagmamasid sa kanilang matalik na pagkilos, ang kanilang relasyon ay ipinahiwatig ng walang mga salita. Ang isang grupo ng mga lalaki ay berde sa inggit, na nagnanais na mapatay nila si Lito at pumalit sa kanya. Goddess, walang kwenta ang binatang ito. Hindi lang pera at kapangyarihan ang kulang kundi hindi rin malakas ang katawan. Ngumuso si Mar at hindi nasisiyahang humakbang. Mas marami akong pera kaysa sa kanya, mas malakas ako sa katawan, at tiyak na makakapagpasaya sa iyo kaysa sa ngayon. Kung sa mga tuntunin ng hardware o software, higit siyang nakahihigit sa walang kabuluhang iyon. Tiyak na malalaman ng Diyosa kung sino ang pipiliin. Sa puntong ito, si Hanalen na nakatayo sa hindi kalayuan ay may awkward na ekspresyon sa kanyang mukha. Kung tutuusin, ilang minuto pa lang ang nakakaraan, lahat ay nangungulit pa rin sa kanya. Habang nagpapakita si Bingbang sa kanyang hitsura, agad siyang naging sentro ng atensyon. Sa ilalim ng kagandahan ng mga stoners, siya ay direktang nagiging isang mapurol na pugo na nawala ang ningning. Nang marinig ang mga salita ni Mar, sinulyapan siya ni Bingbang gamit ang kanyang napakagandang mga mata. Agad na ibinuga ni Mar ang kanyang dibdib, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan, iniisip na ang Diyosa ay malapit nang ihagis ang kanyang sarili sa kanyang mga bisig. Ano ang ibinibilang mo, ganoong basura? Hindi ka karapat-dapat na pakinisin ang sapatos ni Lito. Isang sulyap lang sa iyo ay naiinis na ako. Malamig na umungol si Bingbang, puno ng disgusto ang kanyang mukha. Bahagyang namula ang mukha ni Bingbang, at sumulyap siya kay Lito, siya. Napakahusay ng kanyang tibay, hindi ako makatiis. Sa pagbigkas ng mga salitang ito, nais ni Bingbang na makahanap siya ng isang butas na gagapangan. Walang nangyari sa pagitan nila ni Lito. Ayaw lang niyang minamaliit siya ng iba, kaya nagsinungaling siya tungkol dito. Ang pahayag na ito ay nagulat sa lahat, at lahat sila ay tumingin kay Lito ng may paghanga at inggit. At muntik nang masakal ang sarili sa sariling laway. Hindi mo kalaban. Kailan pa? Paanong hindi niya alam? Hindi pa rin papayag si Mar, na may panunuya na sinabi, ano ang napakaganda sa tibay kung wala siyang kahit isang sentimo sa kanyang bulsa. Diyosa, kung susundin mo siya ay wala kang makakain. Hindi siya pinansin ni Lito at lumingon kay Shane, kumusta ang kalagayan ng puso ng iyong ama? Alam niyang laging may problema sa puso ang ama ni Shane. Kailangan niya ng operasyon, ngunit dahil sa kakulangan ng pera, naantala ito ng maraming taon. Nagdilim ang ekspresyon ni Shane. Sabi ng doktor hindi na daw siya makapaghintay ng mas matagal, pero kailangan ng operasyon ng 500,000. Talagang hindi kaya ng pamilya ko ang ganoong kalaking pera, kaya kami na lang. Agad na kinuha ni Lito ang kanyang cellphone, ano ang bank account number mo? Ha? Nagulat si Shane. Sinabi ni Lito, ibigay mo sa akin ang iyong bank account number. Maglilipat ako ng pera sa iyo. Nang marinig ito, tumawa si Mar at ang iba pa. Anak, hindi mo halos kainin ang sarili mo, huwag kang magpanggap na big shot. Kahit na hindi masyadong naniniwala si Shane na kaya ni Lito, para iligtas ang kanyang mukha, ibinigay niya ang kanyang account number. Hindi nagtagal, natapos ni Lito ang paglipat at sinabi kay Bingbang, tara na. Tumango si Bingbang at masunaring sumunod kay Lito upang umalis. Pagkaalis nila, tumunog ang cellphone ni Shane na may tunog na ding, na ilipat na ang pera. Shane, dapat mong suriin. Malamang inilipat ka ng batang ito ng ilang daan, sarkastikong sabi ni Mar. Hindi rin nag-expect ng malaking pera si Shane, tutal, hindi naman mukhang mayaman si Lito. Sa sandaling na-unlock niya ang kanyang telepono at nakita ang alerto ng mensahe, ang kanyang hininga ay bumagsak sa kanyang lalamunan. Ito. Nanlaki ang kanyang mga mata at nakatuon sa serye ng mga numero, mga unit, 10, daan, libo, 10,000, daan-daang libo. Nang marinig ang kanyang mga salita, lahat ng naruroon ay nagpakita ng hindi makapaniwalang ekspresyon at nagmamadaling tumingin sa screen ng kanyang telepono. Malinaw na nakasulat sa mensahe ay, credited 1,000,000. Banal na putik. Saglit na natigilan ang lahat. To think a million can be transferred so casually, just how rich is this guy? At ang mga batang babae na dati ay nagbigay kay Lito ng malamig na balikat ay labis na nagsisisi na halos naramdaman nilang nagiging berde ang kanilang loob. Ano ang paghahambing kay Mar?
Ipinagmamalaki ang kanyang 300k na relo sa lahat ng dako, habang si Lito ay basta-basta na lamang nagbigay ng 1 milyon ng hindi nakikiliti. Hindi man lang sila magka-level. Lalo na si Han Allen, ang kanyang mukha ay mapula, tila siya ay malalim na ininsulto, stormed out of the room with a flick of her robe. Si Mar ay tila isang talong na binugbog ng hamog na nagyelo, ganap na nalanta, na walang bakas ng kanyang dating kay-abangan. Walang tigil siyang bumubulong, paano ito mangyayari? Isa siyang walang kwenta. Ngumisi si Shane, Mar, kahit ngayon ay patuloy mo siyang tinatawag na walang kabuluhan, nangangahulugan lamang ito na mas magaling siya sa iyo. Sinulyapan niya ang mga tao at nagpatuloy sa matinding tono, lahat kayo ay minamaliit siya, minamaliit ninyo siya. Magalang kayong tinatrato ni Lito, ngunit paulit-ulit niyo siyang sinisiraan, pinagsisisihan niyo ba ito ngayon? Serves you right. Ang mga matatalas na salita na ito ay naging dahilan upang iyuko ng lahat ang kanilang mga ulo sa panghihinayang at kahihiyan. Pagkatapos kumain sa restaurant, sabay na umalis sina Lito at Bingbang. Gusto mo bang pumunta at umupo sa pwesto ko? Matagal na nag-alinlangan si Bingbang bago tuluyang nasabi ang kanyang isip. Malaki ang naitulong ni Lito sa kanya at nailigtas pa niya ang kanyang buhay. Wala siyang paraan para mabayaran siya. Bukod dito, siya ay isang matalinong babae at tiyak na makikita ang mga kakaibang katangian ng kalmado at mapagkumbaba na lalaki sa harap niya, isang taong may hindi kilalang panig sa kanya. Siya ay matatag, matibay, walang malasakit, ngunit higit sa lahat, siya ay nagmamalasakit sa kanya at kahit na ipagsapalaran ang kanyang katawan upang protektahan siya. Paano niya hahayaang makawala ang ganoong lalaki? Kaya, mayroon siyang maliit na plano. Iyon ay ang ganap na pangako sa kanya ngayong gabi, at pagkatapos ay manatili sa kanya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kabanata 579. Nang makita ang inaasahan sa mukha ni Bingbang, at ubiling tumango si Lito. Tuwang-tuwa si Bingbang, hinawakan ang braso ni Lito, at dinala siya sa kanyang apartment. Ang lugar ni Bingbang ay isang high-end bachelor apartment, isang one-bedroom, one-living room arrangement na pinalamutian ng mainit at mainam, na may banayad, matamis na halimuyak na tipikal ng isang batang babae na lumalabas sa hangin. Ano ang gusto mong inumin? Tanong ni Bingbang sa kanya habang binubuksan ang TV. Umupo si Lito sa sofa at casual na sinabi, kahit ano may gagawin pa. Hindi ako magtatagal. Nang marinig ito, bahagyang lumabo ang mood ni Bingbang. Paanong wala siyang interes kung ang isang lalaki at isang babae ay nag-iisa sa isang apartment? Kulang ba siya sa pang-akit? Gayunpaman, ang mga iniisip ni Lito ay medyo naiiba sa sandaling ito. Mula nang makuha ni Bingbang ang mga pampalusog na epekto ng Wheel of Fortune Golden Bead, ang kanyang mga tampok sa mukha at figure ay umabot na sa tuktok ng pagiging kaakit-akit ng tao. Kahit na malakas ang kanyang paghahangad, maaaring hindi niya mapigilan ang kanyang sarili kapag nag-iisa sa isang apartment kasama si Bingbang ng heteng gabi. Sa makatuwid, nais niyang umalis ng mabilis, upang hindi mawala ng kontrol at takutin siya. Gumawa si Bingbang ng isang tasa ng kape para kay Lito at nanood sila ng TV saglit. Biglang tumayo si Bingbang at sinabing may kaakit-akit ng ngiti, maliligo ako ngayon. Isang seryosong tingin ang lumitaw sa mukha ni Lito. Ano, hindi pa ako umaalis, bakit siya maliligo? Hindi ba ito pinipilit ako sa isang krimen? Bago pa man siya makapagsalita, nakarating na si Bingbang sa banyo. Mula sa likod ng salamin na pinto ay dumating ang tunog ng umaagos na tubig at si Bingbang ay umuugong ng isang himig. Nakatuon si Lito sa telebisyon habang ang kanyang isip ay nagsimulang isipin kung ano ang nangyayari sa banyo. Gulp! Napalunok siya ng mariin, nakaramdam ng hindi mapigil ang pananabik. No, I can't stay here. Kailangan kong umalis agad. Agad na tumayo si Lito para umalis, ngunit tumigil ang tunog ng umaagos na tubig sa banyo. Lito, naririnig mo ba ako? Ang medyo nakakahiya na boses ni Bingbang ay nanggaling sa loob. Naglakad na si Lito sa pintuan, huminto sa kanyang mga hakbang, at pagkatapos ay tumalikod, ano ang problema? I forgot to bring my pajamas. Nasa kama sila sa kwarto. Can you get them for me? Pretty please. Sa kanyang mga salita, si Lito ay natigilan sandali, ngunit pagkatapos ay tumango, sandali. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya ang isang malaking kama na natatakpan ng pink na kumot, at isang puting sutla na nightdress na nakalagay sa gilid, nakatali at macelan. Ang lalong nagpainit sa kanya ay ang pagkakita ng black lace underwear sa damit. Tila, nakalimutan pa niya ang kanyang damit na panloob. Hay nako, she looks so innocent, I didn't expect her to be this wild. She likes such ling eerie.
Pinigilan ni Lito ang iba't ibang kaakit-akit na mga imahe sa kanyang isipan, pumikit ng mariin, at dinala ang damit sa banyo. Kumatok sa pinto ng banyo, sinabi niya, "Brought your clothes." Isang payat, parang lotes na braso, sariwa mula sa mainit na tubig, na nagpapakita ng kaakit-akit na malabong kulay rosas, na inabot mula sa isang siwang sa salamin na pinto. Nakaramdam siya ng kakulangan ng oxygen sa utak, mabilis niyang iniabot ang mga damit para humigop ng kape para lumamig. Sa banyo, nagsuot ng camisole nightdress si Bingbang at nagpose sa harap ng salamin. Siguradong hindi lang lalaki, pati mga babae ay mabibighani sa ganitong hitsura. Tiwala, itinaas ni Bingbang ang kanyang ulo, binuksan ang pinto ng banyo at lumabas. Walang kamalay-malay na sumulyap si Lito upang makita ang kanyang nakamamanghang figure, na agad na nakaramdam ng init sa kanyang katawan. Ubo, dapat umalis na ako ngayon, magkita tayo sa susunod. Tumayo si Lito at mabilis na naglakad patungo sa pinto. Sa sumunod na segundo, isang malambot na katawan ang sumugod at dalawang braso ng Jade ang mahigpit na humawak sa kanya mula sa likuran. "Huwag kang aalis, samahan mo ako." Nagmamakaawa si Bingbang na may malungkot na boses. "Bingbang, naglalaro ka ng apoy, kapag hindi mo binitawan baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko." Isang pamumula ang gumapang sa pisngi ni Bingbang habang nahihiyang sinabi niya, "Well, limunin mo na lang ako." Boom! Isang pangungusap ang nagpaalab sa utak ni Lito. Biglang, umalangaw-ngaw ang masakit na tugtog ng cellphone. Nagulat si Bingbang, tinulak ang dibdib ni Lito na namumula ang pisngi, nahihiyang sinabing, "Pwede. Maaari ko bang tanggapin ang tawag na ito?" Saglit na natahimik si Lito, pilit na pinipigilan ang sarili na hawakan siya. Tumayo si Bingbang para sagutin ang tawag, "Hello, who's this?" Ang kanyang boses ay may bahid ng pagmamadali at pagkahumaling. Mula sa kabilang dulo ay dumating ang isang magaspang na boses, "Ikaw ay kapatid ni Dindo Sia, tama ba? Siya ay nakasakit sa aming boss, ang Snakehead Gang. Magdala ng 1,000,000 na pera sa Yanjiang Roads 11 bar ngayon. Halika at tabyusin ang iyong kapatid, kung hindi, maghanda upang kunin ang kanyang katawan." With that, biglang binaba ng caller. Bahagyang nanginig ang katawan ni Bingbang nang mapagtantong seryoso ang mga lalaking iyon. Alam niyang medyo tamad ang kapatid niya, pero hindi niya akalain na magkukross ang landas nito sa underworld. "Anong problema?" Nang makita ang kanyang maputlang mukha, nagtanong si Lito, "May nangyari ba? Kailangan mo ba ng tulong ko?" Umiling si Bingbang, sinusubukang magpakita ng casual, ang isang commercial ay hindi maganda ang pelikula, at hiniling sa akin ng kumpanya na gawing muli ito. Paumanhin, ngayong gabi. Hindi siya nang ahas na tumingin ng diretso sa mga mata ni Lito habang nakayuko ang kanyang ulo bilang paghingi ng tawad. Ngumiti si Lito, bagamat hindi siya komportable na hindi makakain ng karne, hindi siya maaaring maging napakahayop. "Ayos lang, ituloy mo na ang trabaho mo. Magpahinga ka na, huwag kang aalis mamayang gabi." Sabi ni Bingbang, namumula ang mukha niya. Pilyong tumawa si Lito, "Talaga, kailangan kong tapusin ang dapat gawin pagbalik mo." Walang modo. Sa way ni Bingbang, mabilis na nagpalit ng damit, kinuha ang kanyang bag, at lumabas ng pinto. Sa sandaling siya ay umalis, ang ngiti sa mukha ni Lito ay unti-unting nawala, na nagpapakita ng isang dampi ng pagmumuni-muni. Pakiramdam niya ay may tinatago si Bingbang sa kanya kanina. He smirked. Whoever it is, if they want to make trouble for Bingbang, they're picking a fight with me. Kung tutuusin, babae na siya ngayon. Sa Yanjiang Road, 11 sa bar. Pagdating ng gabi, iyon ang pinakamataong oras sa bar. Si Bingbang, na may suot na maskara at salaming pang-araw, ay nagmamadaling pumunta sa bar. Hinawakan niya ang isang bartender, "Kapatid ako ni Dindo Sia, nasaan ang mga taga Snakehead Gang?" Ang bartender ay tiyak na binigkas. Tumanggo siya na alam niyang, "Sumunod ka sa akin." At the same time, medyo na-curious siya, nagtataka kung bakit nababalot ng mahigpit ang mukha ng babaeng ito. Pagkatapos ay binigyan niya ang katawan ni Bingbang ng isang kasiya siyang mahabang tingin, hinahangaan ang kanyang figure marahil siya ay isang babaeng celebrity. Naramdaman ng matapang na tingin ng bartender, tiniis ni Bingbang ang pagkasuklam sa kanyang puso, sinundan siya, at umakyat sa isang pribadong silid sa dulo ng koridor. "Kuya Hayden, andito na yung tao." Inalis ng walang modo na bartender ang kanyang matapang na tingin, at magalang na nagpaalam. Sa sandaling ito, may isang lalaking nakaupo sa isang solong sopa na nakatalikod sa pintuan. Hindi makita ang katawan, kalahati lang ng ulo at kamay na may hawak na tabako ang nakikita. His hand gave a casual wave, "You can go now."
Agad na itinulak ng bartender si Bingbang, at mariing isinara ang pinto sa likod niya ng malakas. Kabanata 580. Sinulyapan ni Bingbang ang 12-dosenang matipunong lalaki sa silid, pinisil ang kanyang mga kamao, at humakbang pasulong. Nasaan si Dindo? Napakalamig ng boses niya. Tumanggo si Kuya Hayden sa kanyang nasasakupan. Naglakad ang lalaki sa madilim na sulok ng silid, hila-hila ang isang walang malay na figure. Whoosh! A bucket of ice water was poured on him, and Dindo came around. Nang makita ang bagbog na mukha ni Dindo, ang puso ni Bingbang ay napuno ng matinding sakit. Dindo, okay ka lang? Sis, bakit ka nandito? Tumingin si Dindo kay Bingbang, pagkatapos ay umungol kay kapatid na Hayden, anong ginagawa mo at tinawag mo ang aking kapatid dito? This is between you and me, it's none of her business. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Brother Hayden, nasugatan mo ang aking lalaki, mayroon kang dalawang pagpipilian. Una, magbayad ng 1,000,000. Pangalawa, panganib na mawala ang iyong buhay. Mabilis na sinabi ni Bingbang, ibibigay ko sa iyo ang 1,000,000, ngunit maaari mo ba akong bigyan ng 2 araw na palugit? Sa tingin mo ba si Kuya Hayden ay nagpapatakbo ng isang kawang gawa? Maya-maya lang, umalangaw-ngaw ang boses ng babae. Pumasok ang isang dalagang nasa maagang 20s, na agad na umupo sa kondongan ni Brother Hayden. Matindi ang tingin ni Dindo sa babae, napuno ng galit ang boses nito, Jingjing, kung mahal mo ako, bakit mo kasama ang lalaking ito? Nakahiga si Jingjing sa mga bisig ni kapatid na Hayden, isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, Dindo, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, hindi kita kailanman minahal. Ang tanging dahilan kung bakit kita kasama ay dahil gusto ko ng isa pang tiket sa pagkain. Nagsisinungaling ka. Sabihin mo, tinatakot ka ba nitong lalaking ito? Pag sinabi mong oo, ilalayo kita sa kanya. Naikuyom ni Dindo ang kanyang mga kamao, nakaumbok ang mga ugat sa kanyang noo. Sa anong batayan? Katawa-tawa. Ngumisi si Jingjing at ipinikit ang kanyang mga mata. Tignan mo ang sarili mo sa salamin, tingnan mo kung ano ang itsura mo ngayon. Buong puso akong dedikado kay Kuya Hayden, huwag ka nang maging mapangahas. Damang-dama ang kalungkutan na nakaukit sa mukha ni Dindo. He murmured, why? We've been together for 3 years. I stripped and saved to put you through college. Kahit may sakit ako, nagtatrabaho pa rin ako. How can you be so heartless? Hindi ko kasalanan yun, ikaw ang may kasalanan sa pagiging inutil mo. Sayang ang space. Bakit kailangan kong magdusay kasama ka? Lumuwa si Jingjing sa pang-aalipusto, walang kasalanan ang mukha niya, 3 taon na tayong magkasama, at hindi pa ako nakasuot ng kahit isang piraso ng international designer na damit. Pero iba si Brother Hayden. Ang damit na suot ko ngayon ay nagkakahalaga ng 50,000. Kakayanin mo ba? Ikinaway ni Dindo ang kanyang mga kamao, nag-aapoy sa galit. I never knew you were such a woman. I was blind. Body, sa lipunang ito, kung hindi sapat ang iyong mga kamao, hindi ka karapat-dapat makipaglaro sa mga babae. Panunuya ni Brother Hayden, isang panunuya ang kumalat sa kanyang mukha. Kahit ano, lalabanan kita. Dindo charged straight up. Sa sumunod na sandali, hinarang siya ng 3 matipunong lalaki, na nagsimulang hampasin at sipin siya. Dindo. Nang makita ito, agad na sumugod si Bingbang. Sa kaguluhan, parehong natanggal ang kanyang salaming pang-araw at maskara. Nang makita ang mukha niya, nagliwanag ang mga mata ng lahat. Napanganga si Hayden, nagulat, ha, Dindo, hindi ko akalain na ganito pala ka-knockout ang kapatid mo. Kung pumayag siyang manatili, maaari kang umalis. Hayden, hindi mo na ba ako gusto? Masungit na tanong ni Jingjing. Bastos, you're nothing as kanya. Wala kang karapatang magselos. Si Jingjing ang nagbackhand ni Hayden, na tinakpan ang kanyang mukha, nanginginig sa takot, ngunit hindi nagsalita. Agad na tunayo si Hayden, hinawakan ang palso ni Bingbang at hinaila siya sa kanyang mga bisig. Magandang babae, kung gagawin mo akong komportable ngayong gabi, papakawalan ko ang kapatid mo. Ngumisi siya, ang isang kamay ay dumausda sa baywang ni Bingbang. Grabe ang lakas niya. Sinubukan ni Bingbang ng buong lakas na lumaban, ngunit hindi ito nagtagumpay. Inihagis siya ni Hayden sa sopa at pamatong sa kanya. Ang kanyang mga alipores ay nanunood ng may pinanibik, sabik sa susunod na mangyayari. Hindi. Puno ng kawalan ng pag-asa, nawalan ng pag-asa si Bingbang. Palagi niyang pinlano na iligtas ang sarili para kay Lito. Maaaring ngayong gabi na ang katapusan ng lahat ng. Kung totoong nangyari ang ganoong sitwasyon, mas gugustuhin niyang kagatin ang kanyang dila at mamatay. Lito, iligtas mo ako.
Sumigaw siya sa kanyang puso, ngunit wala siyang pag-asa. Nagkamali siya, bakit hindi niya sinabi kay Lito ang tungkol dito? Kung siya ay nasa paligid, tiyak na hindi siya papayag na mapahamak siya. Lito, Lito. Walang humpay siyang sumisigaw sa kanyang puso, o, sabik na sabik siyang marinig ang boses nito. Pabayaan mo siya. Biglang umalangaw-ngaw ang malamig na boses, parang nagyelo. Sinundan ng lahat ng mga mata ang ingay at lumingon sa pasukan, kung saan nakita nila ang isang maselang at payat na binata, na nakatayong mag-isa. Ang kanyang mukha ay tahimik ngunit walang pakialam, ngunit nang makita ang kamay sa dibdib ni Bingbang, agad na tumigas ang kanyang mga mata, naging kasing lamig ng yelo. Dumilim ang mukha ni Kuya Hadern, "Boy, sino ka? Anong nangyari sa dalawang bantay pinto? Itong dalawa ba ang tinutukoy mo?" Itinaas ni Lito ang kanyang kamay, ipinakita ang isang lalaki sa bawat isa. Sa isang pitik ng kanyang palso, ang dalawang matipunong lalaki, na walang malay, ay inihagi sa harap ni Brother Hayden na parang dalawang patay na baboy. Ang dalawang lalaki ay binugbog hanggang sa isang walang malay na estado, na naging sanhi ng pagkibot ng mga labi ni Brother Hayden sa isang sandali. "Who do you think you are?" Ang lakas ng loob na i-provoke ako sa teritoryo ng Snakehead Gang ko. Umiling si Lito, sa isang lalaking malapit ng mamatay, hindi mahalaga ang aking pagkakakilanlan. Ang yabang mo talaga. Galit na galit si Brother Hayden, iminuwestra ang kanyang kamay, kunin mo ang batang ito. Nang marinig ni Bingbang ang boses ni Lito, naisip niya na ito ay isang ilusyon. Ngunit nang makilala niya ito, napuno ng pagtataka ang mukha niya. Lito. Umiyak siya, bumagsak ang mga luha ng relief. Bahagyang tumigas ang ekspresyon ni Lito, "Huwag kang matakot, malapit na tayong umalis." Ang kanyang mga salita ay nagpagalit sa matipunong lalaki, ang isa ay direktang sumuntok kay Lito. Tumabi si Lito at hinawakan ang palso ng mga salarin. Agad namang napuno ng hindi makapaniwala ang matipunong mukha ng lalaki. Ang kanyang palso ay parang sinapit ng bakal na bisyo, hindi makagalaw kahit kaunti. Imposible. Mukha kasing mahinang manok ang lalaking ito, paano siya nagkakaroon ng ganoong lakas? Nagulat ka. Marami pang dapat ipagtaka. Sinulyapan ni Lito ang matipunong ekspresyon ng lalaki, nanunuya sa kasiyahan at agad na inikat ang kanyang palso. Malaki ang pagbabago sa mukha ng matipunong lalaki, at bago pa siya makasigaw ay sinipa na siya sa ere. Sa susunod, huwag mo nang sayangin ang oras ko. Malamig na sinulyapan ni Lito ang karamihan. Ang mga matipunong lalaki ay sumigaw at sumugod. Bang, bang, bang. Ang mga suntok ni Lito ay hindi kapani-pani walang mabilis. Sa bawat after image na naiwan sa pamamagitan ng pag-indayog ng kanyang braso, bawat isa sa matipunong lalaki ay pinalipad. Nang mapanood ang eksenang ito, bahagyang namutla ang mukha ni Brother Hayden, "Anak, sino ka ba? Wala akong dating sama ng loob sayo." Siya. Itinuro ni Lito si Bingbang, "Ang babae ko. Kung ginugulo mo siya, kukunin ko ang buhay mo." Having said that, he proceeded to walk step by step, his eyes shining a ruthless red. Naramdaman na lang ni Kuya Hayden ang lamig na dumadaloy sa kanyang katawan na parabang tinamaan siya ng kamatayan. Tumindig ang mga balahibo sa batok niya. Sa paggala sa mundo ng martial arts sa loob ng maraming taon, hindi pa siya nakaramdam ng takot ng ganito. Ang binatang ito ay sadyang mas nakakatakot kaysa sa Diyos ng kamatayan. Teka lang, alam mo ba kung sinong pamilya ang sumusuporta sa Snake Gang namin? Naglakas loob akong tumaya na talagang hindi mo kayang guluhin ang pamilyang iyon. Tinitigan ni kapatid na Hayden si Lito na naiintindihan. Huminto si Lito sa kanyang paglalakad at nagpakawala ng mahinang ngiti, "Aling pamilya?" "Ang pamilya Chin. Ang pamilya Chin ng kapital. Marahil ay hindi mo pa narinig ang mga kwento ng pamilya Chin. Kung galitin mo sila ngayon, magiging walang buhay na bangkay ka bukas." Banta ni Kuya Hayden. "Oh, takot na takot ako." Kumunat ang noo ni Lito. Sa pag-aakalang si Lito ay talagang natakot, si kapatid na Hayden ay nanunuya, "Kung alam mo ang takot, pagkatapos ay umalis ka." Naiinis ako sa babaeng ito. Leave her behind for me and I'll pretend this incident never happened. Ikaw. Ang kanyang pananalita ay biglang natapos sa kalagitnaan ng pangungusap. Nanlamig ang ekspresyon sa mukha ni Brother Hayden, namumungay ang mga mata na parang sa baka. Nangangatil ang kanyang mga ngipin at tila pilit siyang sumisigaw, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang lalamunan. Ibinaba niya ang kanyang ulo, at nakita niya ang isang braso na direktang tumusok sa kanyang dibdib. Ang may-ari ng brasong iyon ay walang iba kundi si Lito. "I didn't finish my sentence just now. Takot na takot ako, natatakot na hindi nila ako hahanapin." Si Lito ay mukhang walang pakialam, tumawa, "Hinding-hindi maiintindihan ng isang tulad mo.
Paano ang pamilya Chin? Isang regular na pamilya ng tao. Para sa akin, walang dapat ikatakot.